Kung bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay muli sa langit na may pinakamaningning na anyong kabataan, papayag ka bang ipagpalit yun kapalit ng ganap na alaala ng taong pinakamamahal mo? Isang espesyal na tren kung saan nagsisimula ang mga mapagpasyang pagpiling trahedya ngunit makatao. Isang lugar kung saan sinusubok ang mga hangganan ng pag-ibig. Isang tren ng subway ang dahan-daang pumapasok sa sementeryo ng mga yumao. Ito ang tren na nakalaan upang sunduin ang mga kaluluwang katatapos lamang lisanin ang mundong ito. Dadalhin sila nito sa huling hintuan, sa langit o sa impyerno. Sa loob ng tren, ang mga kaluluwang yumao ay magkakasamang nakapulupot ang mga kamay sa panalangin. Dahil matapos tumawid ang tren sa Nye Bridge, ang susunod na hintuan ay ang impyerno. Ang mga gumawa ng masasamang gawa noong sila ay nabubuhay pa ay kailangang bumaba sa istasyong yun. Kinakailangan nilang pumunta sa impyerno upang maparusahan. Alam ni Hisok na hinding-hindi na siya makakatapak sa langit. Unti-unting umakyat ang takot sa kanyang puso at nagsimulang manginig ang buong katawan niya nang walang tigil. Sa oras na yun, narating na ng tren ang madilim at nakakatakot na teritoryo ng impyerno. Pagkahinto ng tren, biglang may hindi mabilang na mahahabang braso na may mga putol na daliri ang umabot palabas mula sa mga bintana. Nayanig sa takot ang lahat ng nasa bagon. Sa sandaling yun, dahan-daang bumukas ang pinto ng bagon. Inakala ni Hisok na kailangan na niyang pumunta sa impyerno kaya nais na niyang bumaba. Gayunpaman, sinubukan niyang tumayo ngunit hindi niya magawa. Ang taong nakaupo mismo sa tabi niya ay biglang tumayo nang hindi sinasadya. Lumalabas na ang mga kaluluwang itinakdang pumunta sa impyerno, kahit ayaw nila, ay hihilahin pa rin palabas ng tren ng isang misteryosong puwersa. Kahit pa subukan nilang lumaban, lubos itong magiging walang saysay. Mabilis na mabilis, ang lahat ng itinakdang parusahan sa impyerno ay nakababa na. Muling nagsara ang pinto ng subway. Ni minsan ay hindi naisip ni Hisok na makakapunta pa siya sa langit. Lumalabas na noong siya ay nabubuhay pa, isa siyang usurero. Kinamuhian siya ng lahat. Kinokolekta niya ang interes araw-araw sa takdang oras. Sa tuwing matatapos siyang maningil ng pera, sinusumpa siya ng mga tao. Ito ay trabahong kailangan nilang tiisin at gawin kahit na sila ay iniinsulto araw-araw. Ngunit bago siya umuwi, ginagamit niya ang puting alak upang magmumog. Ginagamit niya ang alkohol upang disimpektahin ang buong katawan niya at alisin ang malas. Ayaw ni Hisok na dalhin sa kanyang asawa ang masasamang salitang naririnig at nasasabi niya sa labas. Natatakot siyang magkaroon yun ng masamang epekto sa kanyang asawa na nakariti sa kama sa nakalipas na 60 taon. Siya ang nagpagal at nag-alaga sa kanyang asawa sa lahat ng panahong yun. Siya at ang kanyang asawa na si Rakjun ay laging namumuhay ng maayos at lubos na nagmamahalan. Gayunpaman, nang marinig ni Yang ang kanilang matatamis na salita mula sa labas, nakaramdam siya ng hindi komportable kaya ginamit niya ang isang koaling bakal upang hampasin ang sarili niya hanggang mawalan ng malay. Sa katunayan, labis ding nakaramdam ng pagkakasala si Rakjun. Inakala niya na sinira niya ang magandang kabataan ni Hisok. Dahil nang si Hisok ay umabot sa edad na 20, nasugatan ang kanyang binti. Matyaga siyang inalagaan ni Hisok sa loob ng 60 taon nang walang kahit isang reklamo. Sa panahong ito, ginamit ni Hisok ang pera mula sa insurance ng kanyang asawa at nagsimulang magtrabaho bilang usurero. Gayunpaman, nang pumunta si Hisok upang maningil ng interes ngayong araw, biglang pumanaw ang may utang. Determinado pa rin si Hisok na kolektahin ang pera. Bagamat alam ni Hisok na mapapagalitan siya ng anak ng yumao, sinabi niyang likas lamang na kailangang bayaran ang utang. Matapos matanggap ni Hisok ang pera, mabait pa siyang nagbalot ng kaunting abuloy. Gayunpaman, isinumpa ng tao si Hisok na mapupunta siya sa impyerno dahil tinanggap niya ang pera. Sa sandaling yon, labis na natakot si Hisok dahil sa mga salitang yon. Hindi dahil sa takot siyang mapunta sa impyerno, kundi dahil kung mapupunta siya sa impyerno, hinding-hindi na niya muling makikita ang kanyang asawa. Sinabi ni Yang na tiyak na makakapunta si Hisok sa langit. Hindi niya alam kung paano tinatrato ni Hisok ang ibang tao, ngunit napakabuti ni Hisok sa kanya. Lumalabas na noong bata pa si Yang binili siya pabalik ni Hisok gamit ang perang inutang ng ama ni Yang na adik sa pagsusugal. Madalas mabugbog at magutom si Yang noong siya ay bata pa. Si Hisok ang nagligtas sa buhay ni Hisok. Para kay Rakjun, si Hisok ay tunay niyang anghel. Buong puso niyang sinabi sa kanya na napakaganda niya noong siya ay 20. Napakaganda rin niya noong siya ay 40. Ngunit ang kasalukuyang lola ang pinakamaganda sa lahat. Nang marinig ni Hisok ang mga salitang yun, naglaho ang lahat ng kanyang pag-aalala at kalungkutan sa buong araw. Gayunpaman, sa araw ring yun matapos umuwi si Hisok, doon niya unang nagalit ang kanyang asawa. Sinisi niya ang kanyang asawang nakahiga nang walang galaw sa kama dahil sa pagpapanggap na natutulog. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay talagang pumanaw na ito. Matapos pumanaw si Rakjun, buong araw na nalungkot at nawala ng gana si Hisok. Natuklasan ni Yang na sinasadya ni Hisok na tumangging inumin ang kanyang gamot. Ngayon, sinabi pa ni Yang kay Hisok na magsuot ng magagandang damit. Nais ni Yang na maging maayos ang itsura ni Hisok dahil ngayong araw ay makikilala nila ang lalaking minamahal ni Yang
Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi nakinig si Hisok at nagalit pa. Nakita ni Yang E na nais ng lisanin ni Hisok ang mundong ito. Ngunit hindi na niya kailangang subukang umalis sa ganitong negatibong paraan. Ipinahayag ni Hisok na pagod na siyang mag-alaga ng iba. Hindi nagtagal, tunay ngang nilisan ni Hisok ang mundong ito. Mula ngayon, sa mundong ito, si Yang E na lamang ang naiwan na mag-isa. Noong araw na yon, sa libing ni Hisok, biglang may lumitaw na isang kakaibang lalaki. Sa pagtawag ng taong yon, nagpakita ang kaluluwa ni Hisok. Dito nagmula ang kwento kung paano sumakay si Hisok ng subway patungo sa kabilang buhay. Bagaman nagtrabaho siya bilang isang loan shark, likas siyang mabuting tao. Kaya maayos at walang hadlang siyang nakapunta sa langit. Pagkatapos makapasok sa langit, nagtungo siya sa isang counter ng konsultasyon. Matapos kumpirmahin ng anghel ang pagkakakilanlan ni Hisok, tinanong siya kung kanino niya gustong makasama sa pamumuhay. Kung hindi papayag ang taong yon, hindi sila maaaring magsama. Nang marinig ito ni Hisok, tinanong niya kung nasa langit si Rakjun. Sinabi ng anghel na naroon siya. Bukod pa rito, pinili rin ni Rakjun si Hisok. Labis na natuwa si Hisok nang marinig ang balitang ito. Ngunit tinanong ng anghel si Hisok kung anong edad ang nais niyang mabuhay sa langit. Kung karaniwang tao, lahat ay pipili ng edad ng kabataan mula 20 hanggang 25. Gayunpaman, naalala ni Hisok na sinabi ng kanyang asawa na siya ang pinakamaganda sa panahong ito. Kaya nagpasya siyang piliin ang edad na 80. Ang sagot na ito ay halos nagpahinto sa galaw ng mga kawani ng anghel. Ngunit sa huli, iginalang pa rin nila ang pinili ni Hisok. Ang susunod na hakbang ay dalhin si Hisok sa lugar kung saan nakatira ang kanyang asawa. Sa sandaling yun, ginising ng kawani ng anghel si Hisok at sinabi sa kanya na kung susundin niya ang kanyang puso, matatagpuan niya ang kanyang asawa. Agad niyang naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa sandaling yun, natukoy niya ang direksyon. Sobrang sabik siya na gusto niyang makarating doon sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang 80 taong gulang na katawan ay wala na ang dating lakas. Kaya siya ay bumagsak. Dala ang malakas na tibok ng kanyang puso, hinanap ni Hisok ang kanyang asawa. Sa wakas, nakarating siya sa tirahan ng kanyang asawa. Ngunit nang buksan ni Rakjun ng pinto, biglang huminto si Hisok. Ang taong nakatayo sa harap niya sa sandaling iyon ay napakabata at gwapo. Ngunit agad pa rin niyang nakilala na iyon ang kanyang asawa. Nang makita niya ang batang anyo ng kanyang asawa, muntik na siyang mahimatay. Kahit sino ay mahihirapang labanan ang alindog ng isang binatang lalaki. Bukod pa rito, matapos ang maraming araw ng pagkakahiwalay, ang unang ginawa nito ay ipakita sa kanyang asawa ang silid tulugan na may malaking kama. Sabik niya itong gustong buhatin papunta sa kama. Ngunit napagtanto niyang hindi niya ito kayang buhatin. Nadismaya si Hisok, kaya lumabas siya upang kumuha ng sariwang hangin. Gayunpaman, sa langit, natuklasan niyang lahat ay pinili ang kanilang batang anyo. Siya lamang ang mukhang matanda at tila naliligaw. Habang siya ay nalulungkot, napansin niyang may isang kakaibang taong nakatitig sa kanya. Inakala pa niyang ito ay isang kaaway mula nung siya ay nabubuhay pa. Pagsapit ng gabi, pinili ni Hisok na matulog sa hiwalay na kama kay Rakjun. Inisip nito na hindi niya gusto ang muling pagsasama nila. Pagkatapos ay naalala niya ang kanilang naging pag-uusap noong sila ay nabubuhay pa. Noong panahong yon, sinabi ni Rakjun na si Hisok ang pinakamaganda sa edad na yon. At naniwala siya na yon ay totoo. Kaya sa langit, agad niyang pinili ang kasalukuyang edad na ito. Ito ay sarili niyang pagiging inosente. Wala siyang magawa kundi pasanin ang paghihirap na ito ng mag-isa. Nagsinungaling pa siya na mali ang pagkakasulat niya ng kanyang edad. Sinabi ni Rakjun na ang lahat ng iba ay namumuhay ng pangalawang buhay. Si Hisok lamang ang kulubat at matanda. Ang mga salitang yun ay tunay na nakasasakit. Ngunit para kay Hisok, basta masaya ang kanyang asawa, masaya na rin siya. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Rakjun at isinama si Hisok sa sentro ng paninirahan sa langit upang irehistro ang kanyang pagkakakilanlan. Doon, nakita ni Hisok ang isang napaka-cute na batang babae. Ngunit ang batang babae ay may matandang boses na kahawig ng edad ni Hisok. Ang babaeng nasa tabi niya, na ang pangalan ay Gapri ay nagsabi na yun ang kanyang biyenan. Bakit nagkapalit ang kanilang mga pagkakakilanlan? Lumalabas na ito ang naging kahilingan ni Gapri noong siya ay nabubuhay pa. Noong panahong yun, siya ay malubhang may sakit at nasa ospital. Palaging ang kanyang biyenan ang nagsumikap na mag-alaga sa kanya. Sinabi ng biyenan ni Gapri na pagkatapos mong gumaling, tiyak na hihiwalayan mo ang aking kakilakilabot na anak. Hahanapan kita ng mabuting asawa upang makapagsimula ka ng bagong buhay. Nakahiga si Gapri sa kama ng ospital, umiiyak at sinasabing kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya kailangan. Ngunit ang kanyang biyenan ang tumulong na panasan ng kanyang katawan at bihisan siya. Nakiusap si Gapri sa kanyang biyenan na ay pangako sa kanya ang isang bagay. Iyon ay kung may susunod na buhay, hihilingin niya na ang kanyang biyenan ay maging kanyang anak. Sa ganitong paraan lamang niya mababayaran ang kabutihan ng kanyang biyenan. Pagbalik sa kasalukuyan, labis na naantig si Hisok sa kwentong ito. Ngunit sa sandaling yun, natuklasan niya ang babaeng nakasuot ng itim.
Ang mga mata ng babae ay nagdulot kay Hisok ng pakiramdam na parehong pamilyar at kakaiba. Talagang hindi maalala ni Hisok kung sino itong kaaway. Noong siya ay nabubuhay pa, nagtrabaho siya bilang loan shark kaya napakarami niyang naging kaaway. Habang siya ay nag-iisip, biglang naglaho ang babaeng nakaitim. Ngunit dahil sa kaligayahan ng muling pagkikita nila ng kanyang asawa, nakalimutan ito ni Hisok. Sa sandaling yon, nais siyang yakapin ng pilyong asawa. Ngunit nagulat si Hisok dahil sa babaeng nakaitim. Kinabukasan, nagpunta si Hisok at ang kanyang asawa sa Heaven Center upang mag-aral. Ngunit dahil sa anyo niyang 80 taong gulang, nakaramdam siya ng kaunting ilang. Hindi inaasahan, may isang grupo ng mga taong kaedad niya ang pumasok. Inakala ni Hisok na nahanap na niya ang tamang grupo kaya sumunod siya sa kanila. Ngunit may isang matandang lalaki sa likuran na patuloy na sumisinghot kay Hisok. Mayroon ding isang batang lalaki sa tabi nito na paulit-ulit na inaabot kay Hisok ang isang bola. Tinitingnan din siya ng bata na puno ng pag-asa sa mga mata hanggang sa akayin sila ng mga tauhan palabas. Pagkatapos ay may isa pang grupo ng mga kabataang tao ang dumating sa lugar na yon. Nang makita ni Hisok ang mga kakaibang taong yon, tumakbo siya palapit sa kanila ng may pananabik. Pagkatapos, sila ay naging mga tuta. Lumalabas na ang mga tuta na ito ay matagal nang naghihintay sa langit. Sa wakas, sa lugar na ito, nakatagpo nila ang kanilang among matagal na nilang inaasam na makita gabi-gabi. Sa sandaling ito, nais din nilang yakapin sila ng mahigpit ng kanilang amo. Kaya nang muling lumitaw sa harap ni Hisok ang babaeng nakaitim, natambi niya ang bote ng mineral na tubig sa mesa. Ang kilos na ito ay eksaktong katulad ng pusa na inalagaan ni Hisok nung siya ay nabubuhay pa. Biglang napagtanto ni Hisok na ang babaeng ito ay ang pasang si Sonya. Napakaastig ni Sonya kaya agad itong umiwas sa kanya. Ngunit nang may pag-aalalang itanong ni Hisok kung gumaling na ang namamaga nitong tainga, masunurin itong sumubsob sa kanyang mga bisig. Napabulala si Hisok kung gaano ito kaganda. Sinagot ni Sonya na napakatanda ng anyo niya. Mabubuhay ba si Hisok ng ganito sa buong natitirang panahon? Ang pangungusap na ito ay nagbigay ng maraming isipin kay Hisok. Kaya nang matagpuan ni Rakjun si Hisok, umiiyak siya at humihiling na maging bata muli. Dahil dito, silang dalawa ay nagpunta sa opisina ng langit upang hilingin sa mga tauhan na ibalik si Hisok sa edad na 20. Ngunit tumanggi ang anghel na tauhan. Nagsimulang umiyak si Rakjun at nakiusap sa mga tauhan na tulungan sila. Sinabi ni Hisok na marahil ay hindi na niya kailangang bumalik sa pagiging isang batang babae. Sa halip, dapat gawing matanda ng mga tauhan ang kanyang asawa tulad niya. Lubos na natakot si Rakjun nang marinig yun. Ang mahalaga pa, sinabi ng babaeng anghel na tauhan na maaari niyang gawing matanda si Rakjun. Nang marinig ito ni Rakjun, nagsimula siyang mainis. Bakit maaari siyang gawing matanda ngunit hindi maaaring gawing bata? Napaka hindi makatarungan nito. Agad na humarap si Hisok kay Rakjun. Nang makita niyang nagsisimula ng magalit ang kanyang asawa, nagpasya si Rakjun na babalik na lamang siya sa pagiging isang matandang lalaki. Gayunpaman, nang makita ni Hisok si Rakjun sa ganung anyo, umiyak siya dahil sa pagkadismaya. Sa totoo lang, sinabi lamang yun ni Hisok. Talagang gusto niya ang anyong kabataan ng kanyang asawa. Nahumaling din siya sa itsura nito noon. Gayunpaman, habang sila ay nagmamahalan, may nangyari kay Young-e sa mundo ng mga tao. Nakakita si Young-e ng isang tindahan na kayang makipag-ugnayan sa mga patay. Dahil labis na nangungulila si Young-e kay Hisok, pumunta siya roon. Hindi inaasahan, isa pala itong mapanlinlang na tindahan. Sinabi ng albularyo na si Hisok ay nasa daan pa patungo sa ilalim ng mundo ngunit hindi makaalis. Nag-aalala raw ito dahil naghihintay pa rin sa kanya si Young-e. Pagkarinig nito, malakas na umiyak si Young-e. Tumalikod siya na may balak talikuran ang buhay na ito. Nais niyang pumunta sa ilalim ng mundo upang hanapin si Hisok. Sa isa pang pangyayari, matapos makauwi si Rakjun, nais niyang bigyan ng sorpresa si Hisok. Gayunpaman, may nakita si Hisok na isang kakaibang babae sa kanyang bahay. Pagkakita ng babae kay Rakjun, buong pananabik itong sumubsob sa kanyang mga bisig. Nang makita ito ni Hisok, hindi niya nakayanan. Inakala niyang siya ay ipinagkanulo. Kaya hinila niya ang buhok ng babae. Pagkatapos ay hinila rin niya ang buhok ni Rakjun. Nais niyang komprontahin ang magkasintahan. Ngunit lumalabas na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Rakjun na ang kanyang trabaho sa langit ay ang maglakbay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng impyerno. Sa unang pagkakataon na pumasok siya sa trabaho, napansin niya ang babaeng ito sa tren patungong impyerno. Ang babaeng ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na pamilyar ngunit kakaiba. Kaya nang makarating ang subway sa istasyon ng impyerno at ang babae ay malapit ng hilahin pababa, hindi niya namalayang hinawakan niya ito. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay halos walang pinagkaiba sa kawalan ng paliwanag. Masamang tumitig si Hisok kay Rakjun. Ito ba ay dahil nakakita siya ng kagandahan at naging sakim? Paulit-ulit na tinanong ni Hisok si Rakjun kung ginawa niya yon dahil siya ay matanda at ang isa pang babae ay bata at maganda. Sinubukan ni Rakjun na ipaliwanag na hindi yun ganoon.
Gayunpaman, sinabi ng babae na ang lola na si Hisok ay napakaganda pa rin. Hindi alam ni Rakjun kung ano ang sasabihin. Agad niyang pinigilan ng babae sa pagtawag ng lola sa kanyang asawa. Naramdaman din ng babae na dapat na siyang umalis. Ngunit hindi niya maalala ang kanyang pangalan at kung sino ang hinahanap niya. Dapat sana ay pupunta siya sa impyerno, ngunit napunta siya sa langit nang hindi sinasadya. Sa sandaling pumasok siya sa langit, nawala ang lahat ng kanyang alaala. Ang tanging naalala niya ay ang pangalang Rakjun. Sa huli, kinailangan munang manatili roon ang babaeng nawala ng alaala. Ngunit dahil dito, hindi nakatulog si Hisok. Kinabukasan, nakaramdam ng hindi kasiyahan si Hisok sa tuwing nakikita niya si Rakjun. Kasabay nito, habang siya ay naglilinis, nakapulot siya sa sahig ng isang ubas na kayang mag-replay ng mga larawan. Sa loob nito ay may isang video kung saan makikitang may sinasaktan siyang tao. Nang makita ito ni Rakjun, agad niyang sinabi sa kanya na ito ang bumabagsak kapag may gumawa ng masama sa langit. Kapag nakaipon ng isang tao ng 6 na ubas na tulad nito, ay padadala siya sa impyerno. Dahil lamang sa nangyari kahapon, nakalikom na si Hisok ng 4 na ubas. Kapag nakatanggap pa siya ng 2, kailangan na niyang pumunta sa impyerno. Sinabi ni Hisok kay Rakjun na kung ayaw niyang makita siyang mapunta sa impyerno, dapat niyang asikasuhin ang babaeng walang alaala. Kaya dinala ni Rakjun ang babaeng walang alaala sa sentro ng langit. Gusto niyang alamin ang impormasyon tungkol sa kanya. Ngunit narinig niya mula sa kanyang kasamahan na may isang takas na tumakas patungong langit. Karaniwan, ang mga taong dapat mapunta sa impyerno ay nawawala ng alaala kapag napunta sila sa langit. Ang sitwasyong ito ay halos kapareho ng sa babaeng walang alaala. Kasabay nito, sinabi rin ng kanyang kasamahan kay Rakjun na kapag nahuli ang takas, ang pagdurusang haharapin nito ay mas masakit pa kaysa sa impyerno. Wala sa loob na napilitan si Rakjun na dalhin ang babaeng walang alaala sa kanilang bahay. Nagalit si Hisok nang makita niyang hindi pa rin tapos ang kanyang asawa sa pag-aasikaso ng problemang ito. Natakot si Rakjun kaya paulit-ulit niyang kinakalag ang sintas ng kanyang sapatos. Pagkatapos ay masiglang sinabi ng babaeng walang alaala kay Hisok na si Rakjun ang nagbigay sa kanya ng pangalang Sam-e. Sa sandaling marinig ito, alam agad ni Rakjun na hindi ito totoo. Kaya habang humihingi siya ng tawad kay Hisok, masakit siyang kinurot nito. Ngunit dahil masyado ng maraming pagkakamali ang nagawa ni Hisok, pinilit siya ng sentro ng langit na pumasok sa isang paaralan ng reforma upang mag-aral. Kaya binigyan ni Hisok si Rakjun ng isa pang pagkakataon. Nang bumalik si Hisok, ayaw na niyang makita pa si Sam-e. Kinabukasan ng umaga, nalaman din ni Sam-e na kailangan niyang maalala ang kanyang mga alaala. Kailangan niyang hanapin ang kanyang kalahati. Kaya agad siyang kumuha ng isang koaling bakal at hinampas ang sarili sa ulo. Pagsapit ng gabi, bumalik si Hisok mula sa paaralan ng reforma. Biglang tumakbo palabas si Sam-e at niyakap si Hisok at sinabing namimiss niya ito. Dahil dito, labis na nagalit si Hisok. Sinabi ni Hisok kay Rakjun na mamuhay siya sa buhay na gusto niya. Siya naman ay pupunta upang hanapin ang kanyang ina at mamuhay kasama nito. Kaya nagtungo siya sa sentro ng langit upang kumpirmahin kung naroon ang kanyang ina. Matapos makumpirma na naroon ang kanyang ina, agad siyang nagsimula sa paglalakbay upang hanapin ito. Ang ina ni Hisok ay namumuhay sa 1950s. Kailangan niyang sumakay ng bus pabalik sa nakaraan. Matapos dumaan sa lagusan ng toll booth mula 1950 hanggang 1970, dumating si Hisok sa isang kalye na puno ng alaala. Pagkababa ni Hisok sa bus at matapos ang paglalakbay ng pag-akyat sa bundok at pagtawid sa mga batis, narating niya ang isang sinaunang bahay. Doon, nakita ni Hisok ang kanyang batang ina. Agad na nakilala ng batang ina si Hisok bilang kanyang matandang anak. Bagaman mas mukha ng ina si Hisok, tiningnan pa rin siya ng kanyang ina ng may labis na habag at kabaitan. Labis siyang natuwa na umabot si Hisok sa ganitong edad. Ngunit kakaiba niyang napansin na wala si Rakjun kasama ni Hisok. Tinanong niya kung binubuli ni Rakjun si Hisok. Sinabi ni Hisok na hindi. Ngunit si Hisok ay parang isang munting batang babae na humahagulgol sa tabi ng kanyang ina. Samantala, matapos umalis si Hisok, si Rakjun ay tila isang kaluluwang nawawala. Nabasa ng direktor ng langit ang kanyang nararamdaman. Lumalabas na si Rakjun ay nagtatrabaho bilang isang kartero sa langit. Ang kanyang trabaho ay ihatid ng mga buhay na tao upang makipagkita sa kanilang mga namatay na kamag-anak sa langit. Sa simula, tinanggap niya ang trabahong ito dahil nais niyang bumaba sa mundo ng mga tao upang dalawin si Hisok na noon ay nabubuhay pa. Pinayuhan siya ng direktor ng langit na magtrabaho ayon sa nais ng kanyang puso sa panahong yun. Sa sandaling ito, sinabi ni Hisok sa kanyang ina na nais niyang mamuhay kasama nito. Dahil gaano man katanda si Hisok, hindi siya mamaliitin ng kanyang ina. Itinuturing pa rin siya ng kanyang ina bilang isang bata. Hindi tulad ng kanyang asawang hindi niya kadugo, si Rakjun. Nang marinig ito, ibinunyag ng kanyang ina ang isang lihim sa kanya. Noon, nagdala ang ama ni Hisok ng isang babae mula sa labas. Nang makita na ang babae ay may maputing balat at magandang pangangatawan, nakaramdam ng matinding pagka-insecure ang ina ni Hisok.
Isang araw, biglang nabuntis ang babae. Pagkatapos manganak, ang ina ni Hisok ang nag-alaga sa bata. Himala, matapos alagaan ng ina ni Hisok ang bata, nagkaroon siya ng gatas. Minahal niya ang munting nilalang na yun ng labis na kaya niya itong titigan ng walang sawang pagmamahal. Ngunit ang tunay na ina ng bata ay hindi kailanman hinawakan ng bata. Naawa ang ina ni Hisok sa babae dahil hindi nito kailanman nayakap ang isang napakagandang nilalang. At noong araw na yun, nais gantimpalaan ng ama ni Hisok ang babaeng nanganak ng kanyang anak. Kaya nais niya itong isama sa isang paglalakbay. Ito ay isang bagay na hindi kailanman naranasan ng ina ni Hisok na buong buhay ay nagsumikap. Ngunit noong araw na yon, ang ama ni Hisok at ang babae ay naaksidente sa sasakyan at namatay. Nakita ni Hisok na patuloy siyang tinitingnan ng kanyang ina. At sa kanya napagtanto na ang batang yun ay siya pala. Kaya hindi lahat ng kadugo ang siyang pinakamalapit. Tulad ng ina na nagpalaki sa kanya na labis na nagmahal kay Hisok. Ang mas matibay pa sa dugo ay ang tadhana. Maaga kinabukasan ng umaga, itinulak ni Hisok ang pinto at nakita si Rakjun. Naunawaan ni Rakjun ang sitwasyon kaya nagsagawa pa siya ng isang taimtim na seremonya para sa kanyang biyenan. Dahil dito, masunuri nang umuwi si Hisok kasama niya. Sa daan, napag-usapan nilang dalawa ang mga bumabagabag sa kanilang mga puso. Muling naging matamis ang kanilang damdamin sa isa't isa. Gayunpaman, hindi nila alam na natuklasan na si Somi ng sugo ng impyerno. Biglang nagising si Somi nang may gulat. Ang pagkakahuli sa kanya ng sugo ng impyerno ay panaginip lamang pala. Ngunit ngayong araw, natuklasan ni Hisok na malaki ang posibilidad na si Somi ay si Yang Euna, kilala ng pasang si Sonya si Somi. Napansin ni Hisok na ang mayabang na pasang si Sonya ay handang makipaglaro sa isang estranghero. Si Sonya ay kilala lamang siya at si Yang araw-araw, kailangang pumunta si Hisok sa simbahan upang mag-aral. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya si Somi. Noong mga sandaling yon, may naglalaro ng badminton. Nakita ni Somi ang shuttlecock na papalipad patungo kay Hisok. Kaya mabilis siyang kumilos at binuksan ang payong na lagi niyang dala. Ang kilos na yun ay nagpapaalala kay Hisok kay Yang ng gabing yun. Nagkaroon muli ng masamang panaginip si Somi kung saan siya ay hinuli ng sugo ng impyerno. Natakot siya kaya niyakap niya ang kanyang unan at pumasok sa silid ni Hisok. Niyakap niya si Hisok at doon natulog. Ang kanyang kamay ay nakapasok din sa bulsa ni Hisok. Nang magising si Hisok ng maaga kinabukasan, nakita niya si Somi na ginagawa yon. Naalala ni Hisok na noong siya ay nasa mundo pa ng mga tao, gusto rin niyang na ipasok ang kamay nito sa bulsa niya at may himbing na matulog. Sa sandaling yon, nagkaroon ng pagdududa si Hisok kung si Somi nga ba ay siyang ibukod pa rito, lalong nagiging malapit si Somi sa kanya. Napansin din ni Hisok na may ilang galaw si Somi na lubhang kahawig ni Yang tuwing madaling araw, gusto pa rin ni Somi na sumunod sa kanya papunta sa simbahan. Sa pagkakataong yon, pumasok si Hisok sa simbahan upang mag-aral at napansin niyang may isa pang tao roon. Ang taong ito ay tulad niya na pinananatili ang anyo ng isang matanda. Ngunit nang hipuin siya ni Hisok, malamig ang kanyang pakiramdam. Basang-basa ang kanyang mga damit. Nang makita ng pastor na ginugulo ni Hisok ang mga bagong mananampalataya, sinabihan nito ang isang taong tulad niya na marunong lamang matulog na huwag lapitan at dungisan ang mga bagong mananampalataya. Sino ang mag-aakala na sa sandaling yun ay dumating na sa langit ang mga sugo ng impyerno? Sinusubukan nilang hulihin ang takas mula sa impyerno na nakatakas patungong langit. Kaya si Somi nga ba ang takas na yon? Sa sandaling yon, dinala ni Hisok si Somi sa sentro ng langit. Nais niyang tanungin ang mga anghel na tauhan kung buhay o patay na si Yang gayunpaman, ang sagot na natanggap ni Hisok ay pumanaw na si Yang Ngunit hindi ito naninirahan sa langit. Sa sandaling yon, labis na nabigla si Hisok. Kasabay nito, dahil sa sobrang pagkakahawig ni Somi kay Yang mariin niyang iginiit na ang kanyang asawa ang nagkamaling nagpadala kay Yang sa langit. Dahil dito, nang makauwi si Rakjun, agad niyang nakita ang kakaibang tanawin. Magkahawak kamay ang kanyang asawa at si Somi. Sa sandaling yon, sinabi ni Hisok sa kanya na si Somi ay si Yang ngunit kahit anong tingin ni Rakjun, hindi niya makita na kahawig ni Somi si Yang Inisip ni Hisok na kung kayang baguhin ng langit ang edad, kaya rin itong baguhin ang anyo. Ngunit hindi pa rin naniwala si Rakjun na si Somi ay si Yang kaya habang sila ay kumakain, agad niyang sinabi na si Yang ay laging gumagamit ng malaking mangkok sa pagkain ng kanin. Nang marinig yun ni Somi, agad siyang sumandok ng malalaking kutsara ng kanin at kumain ng buong gana. Ipinahayag niya na kaya niyang kumain ng 4 na mangkok. Madaling araw, kailangan na namang pumunta ni Hisok sa simbahan. Agad tinanong ni Somi si Hisok kung maayos ba ang lahat sa simbahan. Nang marinig yun, agad nagsimulang magreklamo si Hisok na hindi siya kasando ng pastor. Sinabi niyang ang pastor ay mahirap pakisamahan at bastos. Ngunit sa langit, hindi maaaring sampay ng iba. Kaya kumuha si Hisok ng isa pang ubas. Ngayon, isang ubas na lamang ang layo niya mula sa pagpunta sa impyerno. Nang makarating siya sa simbahan, naroon din ang bagong mananampalataya. Ngunit nagulat si Hisok dahil basang-basa pa rin ang kanyang mga damit. Bigla niyang nakita ang pastor na nagdala ng maraming sariwang soya.
Kaya nag-alok si Hisok na gumawa ng gatas ng soya para sa lahat. Habang namimili ng mga butil ng soya, hindi napigilan ni Hisok na ikwento ang kanyang miserableng buhay. Gayunpaman, ang buhay ng bagong mananampalataya na nagngangalang Chuljin ay kasing trahedya rin ng kay Hisok. Noong siya ay nabubuhay pa, isinama niya ang kanyang asawang may kapansanan sa pag-iisip at naglakbay sila kung saan-saan upang maghanap buhay. Tulad ng hindi pag-iwan ni Hisok sa kanyang asawang si Rakjun na nakaretay sa kama. Isa yon sa mabubuting bagay. Ngunit labis na miserable ang kalagayan ni Chuljin. Dahil ang kanyang kanser sa bituka ay umabot na sa yugto na 4, kung siya ay mawawala, walang mag-aalaga sa kanyang asawa. Kaya noong araw na yon, inilabas niya ang kanyang asawa upang kumain ng masarap na pagkain. Pagkatapos, nagmaneho sila patungo sa dalampasigan. Hindi alam ng inosenteng asawa na balak ng kanyang asawa na isama siya sa pag-alis sa mundong ito. Matapos maikwento ang lahat, bumalik ang pangyayari sa kasalukuyan. Ang mga sugo ng impyerno sa labas ay pinamunuan ng mga tao upang palibutan ang simbahan. Sa sandaling yun, biglang nagsalita si Chuljin ng isang pangungusap na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya na hanggat makukumpirma niyang napunta sa langit ang kanyang asawa, kusa siyang babalik sa impyerno. Sa oras na yun, laking gulat ni Hisok at Sale nang mapagtanto nilang siya ang takas. Nang makita ni Chuljin na siya ay nabunyag na, agad siyang naglabas ng maliit na kutsilyo. Dahil sa labis niyang pananabik na makita ang kanyang asawa, ginamit niya si Hisok bilang bihag. Nang makita ng direktor ng langit na tinututukan ng kutsilyo ang Hisok, pinayuhan niya ang takas na huwag gumawa ng anumang kahangalan. Tiyak na ayaw ng kanyang asawa na makita siya sa ganitong kalagayan. Ngunit sinabi ni Chuljin na nais lamang niyang tiyakin kung nasa langit ba ang kanyang asawa o hindi. Sinabi ng direktor ng langit kay Chuljin na hindi niya maaaring ibigay ang pribilehiyong yun. Nang makita ang ganitong tensyosong sitwasyon, handa nang kumilos ang mensahero ng impyerno. Ngunit napigilan siya ng direktor ng langit sa tamang oras. Gayunpaman, may lumitaw na isang punto ng pagbabago. Habang nagtatrabaho si Rakjun, nakatanggap siya ng isang natatanging alaala. Ang lana na bande ng ito ay tinahi ng asawa ni Chuljin at ibinigay sa kanya. Nakita ni Rakjun ang espesyal na pangyayaring nagaganap sa langit. Dahil sa pag-aalala sa kanyang asawa, agad siyang bumalik mula sa mundo ng tao patungo sa langit. Inilabas niya ang lana na bandana. Sa pahintulot ng direktor ng langit, ibinigay ni Rakjun ang lana na bandana kay Chuljin. Sa sandaling makita ni Chuljin ang bandana, agad niyang nakilala na ito ang tinahi ng kanyang asawa para sa kanya. Bagaman mahina na ang alaala ng asawa ni Chuljin, hindi pa rin ito nakalimutang tapusin ang pagtatahi ng bande ng ito para maibigay sa kanya. Napaiyak si Chuljin. Dahil sa ginawa ni Rakjun, naging ligtas si Hisok. Napaiyak siya at isinubsob ang sarili sa mga bisig nito. Sa huli, sinabi ni Rakjun kay Chuljin na bumalik na sa impyerno. Sa hinaharap, magkakaroon pa rin ng pagkakataon si Chuljin na makita muli ang kanyang asawa sa langit. Sa ganoong paraan, isinabat ni Chuljin ang bandana ng kanyang asawa sa kanyang leeg at lumabas upang hayaang dalhin siya ng mensahero ng impyerno. Pagkauwi ni Hisok, nag-aalalang tumakbo si Somi upang yakapin siya. Ngunit nagbago ang tagpo. Si Somi ay hindi pala si Yang E ay talagang nasa impyerno. Sa sandaling yun, nakita ni Rakjun na kulang na lamang ng isang ubas upang mapuno ang kumpol. Kaya agad niyang sinabi kay Hisok na huwag na siyang gumawa pa ng anumang pagkakamali. Kung hindi, siya ay padadala sa impyerno. Gayunpaman, ngayong araw, habang pauwi mula sa simbahan, nakasalubong ni Hisok si Somi na naghihintay sa kanya. Nauhaw si Somi kaya nais niyang uminom ng soft drinks. Kaya ginamit ni Hisok ang perang naipon niya sa mundo ng tao upang magbayad ng tubig. Ngunit ipinakita ng vending machine na kulang ang balanse. Inakala niyang sira ang makina at nilunok ang kanyang pera. Labis na nagalit si Hisok kaya malakas niyang hinampes ang vending machine. Nang makita niyang hindi sapat ang paghampas ng kamay, pumunot siya ng isang bato sa lupa. Sa ilalim ng nagugulat na mga mata ni Somi, ginamit ni Hisok ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang makina. Dahil dito, may isang ubas na nahulog. Muli na namang nagdulot ng gulo si Hisok sa langit. Bukod dito, sapat na ang mga ubas na kanyang nakolekta. Sa isang iglap, naging itim ang langit ng langit. Bukod pa rito, malakas na tumunog ang alarma sa lahat ng dako. Biglang may isang bakal na sasakyan mula sa impyerno ang ramaga sa patungo kay Hisok at bumukas ang pinto mismo sa harap niya. Sa loob ng pintong yun ay isang malalim na bangin. Sumugod si Rakjun upang pigilan ito ngunit sa kasamaang palad, hinila si Hisok paloob ng isang misteryosong puwersa. Nais humingi ng tulong ni Rakjun sa pinuno ng langit. Ngunit sinabi ng pinuno ng langit na wala na silang magagawa. Ang impyerno ay isang malupit at hindi makataong lugar. Sa sandaling ito, nararanasan ni Hisok ang takot na yon. Ang mga makasalanan sa impyerno ay kasing arogante at mapang-api pa rin tulad nung sila ay nabubuhay. Kahit na ang hari ng impyerno ay nakatayo mismo sa harap nila at nagsasalita, nagpapakita pa rin sila ng hindi paniniwalang saloobin. Sinabi ng isa na siya ay nahatulan at nabilanggo noong siya ay nabubuhay pa.
Bakit kailangan pa niyang makinig sa hari ng impyerno na magsalita tungkol sa mga multo at demonyo matapos siyang mamatay? Agad na nagutos ang hari ng impyerno at ang judge ng impyerno ay kaagad na lumapit sa lalaking yun. Nang makita ng judge ng impyerno na masyadong matangkad ang lalaki, hinundayan niya ng espada ang mga binti nito. Agad na nawala ang parehong binti ng lalaki. Ngayon, mas mababa na siya kaysa sa judge ng impyerno. Habang siya ay sumisigaw sa sakit, ginamit ng judge ng impyerno ang dalawang kamay upang punitin ang kanyang maruming bibig. Sa isang sandali, nagsigawan sa takot ang mga multo sa paligid. Sinabi ng hari ng impyerno sa kanila na namuhay sila ng napakasayang buhay sa mundo ng tao. Ngayon, sila ay nasa impyerno upang danasin ang nararapat na parusa. Ang mga makasalanang ito ay makakaranas ng iba't ibang antas ng impyerno batay sa mga kasalanang ginawa nila noong sila ay nabubuhay. May impyernong apoy para sa mga magnanakaw at serial killer. May impyernong humihila ng dila para sa mga mandaraya o yaong gumagamit ng dila upang gumawa ng krimen. May impyernong yelo para sa mga gumagawa ng pagpatay, pagnanakaw, pananakit, at mabibigat na krimen. Ang samgata ay para sa mga gumagawa ng incest. Ang impyernong may sigawan ay para sa mga gumagawa ng krimen matapos uminom ng alak. Ang mainit na impyerno ay para sa mga gumagamit ng mga salita upang mang-akit ng mga tao. Kaya sa lugar na ito, hindi sila maaaring mamatay at hindi rin sila tunay na mabubuhay. Ito ay isang napakasindak na lugar. Lahat ay hinahatulan upang malaman kung saang antas ng impyerno sila dapat mapunta. Ngunit mayroon ding mga taong napupunta sa maling lugar. Ang taong ito ay dapat sanang mapunta sa langit, ngunit naligaw siya at napunta sa impyerno. Sinabihan siya ng munting demonyo na dumaan sa pintuang yun upang bumalik sa langit. Nang buksan niya ang pinto, nakita ng mga makasalanan ang lahat ng magagandang bagay sa loob. Nais ng lahat na dumaan sa pintuang yun upang makatakas patungong langit. Ngunit nang buksan nila ang pinto, ang nasa loob ay hindi langit kundi isang kumukulong agos ng lava. Sa sandaling ito, nakapila si Hisok upang parusahan nang bigla niyang makita si Yanggay. Nais tawagin ni Hisok si Yanggay ngunit siya na ang turnong hatulan. Kakaiba, hindi hinatulan si Hisok na mapunta sa alinmang antas ng impyerno. Siya ay hindi nakapangkat. Sa lugar ng mga hindi nakapangkat, nakita ni Hisok na hinahatulan din doon si Yanggay. Siya ay nanginginig. Nang magpakita lamang ang hari ng impyerno sa lugar na yon, sa kanila nalaman kung ano ang ibig sabihin ng hindi nakapangkat. Ang isang uri ay yaong mga nakaranas ng malapit sa kamatayan. Ang ikalawang uri ay ang mga kaluluwang hindi tiyak kung dapat bang mapunta sa impyerno. Nais ng hari ng impyerno na ipasyal sila sa mga antas ng impyerno upang danasin ang parusa. Ang layunin nito ay upang ang mga makaranas ay makabalik sa mundo ng tao at sabihin sa mga tao na mamuhay ng mabuti. Ang impyerno ay tiyak na hindi isang lugar na dapat puntahan ng mga tao. Kaya nagsimula ang grupo ni Hisok na binubuo ng 4 na tao na libutin ang buong impyerno. Si Rakjon, dahil sa pag-aalala kay Hisok, ay sumakay sa tren ng subway ng impyerno. Nang bumaba ang mga taong dapat bumaba sa estasyon ng impyerno, sumunod din siya. Nais niyang pumunta sa impyerno upang iligtas si Hisok. Gayunpaman, agad siyang natuklasan ng munting demonyo sa impyerno. Matapos malaman ng judge ng impyerno ang layunin ni Rakjon, agad niyang sinabi na maaari niyang hanapin si Hisok. Ngunit sa kondisyong si Rakjon mismo ang makatagpo kay Hisok. Kaya ipinadala rin siya sa 8 dakilang antas ng impyerno. Una, ang panimulang lugar ay ang naglalagablab na impyerno. Kailangan lamang iwagayway ng judge ng impyerno ang kanyang kamay at isang bakal na kawit ang lilipad patungo rito. Kakapit ito sa bukong-bukong ng makasalanan at hihilahin siya patungo sa kumukulong kaldero ng langis. Pagkatapos, inihagis ng judge ng impyerno ang makasalanan sa pulang apoy upang malasap niya ang sakit at pagdurusa ng kanyang mga kasalanan noong siya ay nabubuhay pa. Ito ay isang lugar para sa mga malulupit na serial killer. Kailangan nilang magdusa sa parusang ito sa naglalagablab na impyerno sa loob ng 1 trilyong taon. At ito naman ang impyerno ng paghila ng dila, isang lugar na nakatuon sa pagpaparusa sa mga taong gumagamit ng kanilang dila upang saktan ang iba. Noong siya ay nabubuhay pa, ginamit ng kanyang dila ang panlilinlang at pang-aagaw ng 5 trilyong won. Umabot sa 70,000 tao ang bilang ng mga biktima. Sinumang pumatay ng isang tao ay puputulan ng dila ng 1 sentimetro. Hindi na nagsalita ng marami ang munting demonyo. Direkta niyang binukaka ang bibig ng makasalanan. Pagkatapos, hinila niya ang dila ng makasalanan hanggang sa pinakahabang kaya nito. Pagkatapos ay ginamit niya ang gunting upang putulin ang dila ng makasalanan. Kapag hindi pa sapat ang naputol, hihintayin niyang hamaba muli ang dila at muli niya itong puputulan. Nasaksihan ni Hisek ang lahat ng eksenang ito gamit ang sarili niyang mga mata. Sa pagkakataong ito, muli siyang pumunta sa naglalagablab na impyerno kung saan umiihip ang maiinit na hangin. Ang mga makasalanan sa lugar na ito ay mahigpit na itinatali sa mga bakal na balangkas. Patuloy silang iniihaw ng init na umaangat mula sa lupa. Sa sandaling ito, naglabas ang judge ng impyerno ng isang bulaklak ng dandelion. Matapos niya itong bahagyang hipan, ang dandelion ay naging matutulis na karayom.
Lahat ng ito ay lumipad patungo sa mga makasalanang iniihaw upang ipadama sa kanila ang parusa sa paggamit ng mga salita upang linlangin ang mga tao. Matapos mapanood ang nagliliyab na impyerno, nagtungo ang grupo ni Hisek sa nagyayelong impyerno. Ang mga makasalanan sa lugar na ito ay lahat nagyelo sa loob ng mga tangke ng tubig. Ito ang lugar na naglalayong parusahan ng mga taong lubhang masama at gumawa ng mabibigat na krimen noong sila ay nabubuhay pa. Kapag umabot sila sa isang tiyak na edad, sa sandaling sila ay pinakamahina, doon sila dadalhin upang parusahan. Sa ganoong paraan lamang nila mararamdaman ang mas pinalalang sakit. Kasabay nito, ito rin ang samgata, ang lugar na pinupuntahan ng mga taong sangkot sa insesto. Sa sandaling ito, ang mga magkasintahan ay dinadala sa isang selyadong silid. Sa mismong akala nilang magkasama na sila, biglang napuno ang silid ng mga bakal na tungkod. Habang sila ay nasa matinding takot, ang mga bakal na tungkod ay biglang nagsimulang magsiksikan papalapit sa kanila. Matapos masaksihan ng mga kakilakilabot na parusang ito, ang grupo ni Hisek ay tinimbang. Kung ang bigat ng kanilang kasalanan ay lumampas sa 50 kilo, kailangan nilang pumunta sa impyerno. Siyempre, kung walang kasalanan, walang bigat. At ang taong ito ay walang bigat kahit kaunti. Lumalabas na siya ay nagkaroon lamang ng karanasang malapit sa kamatayan. Gayunpaman, nang dumating ang turno ni Yang tumayo si Hisek sa harap niya. Sinabi ni Hisek na kung si Yang ay nakagawa ng anumang kasalanan, dapat siyang parusahan. Tumawa ng baliw ang hari ng impyerno. Sinabi niya na sa lugar na ito, wala sa kapangyarihan ni Hisek ang pumili. Sa ganoong paraan, umapak si Hisek sa timangan upang simulan ang pagtitimbang. Ngunit sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang tinig ni Rakjun habang hinahanap niya si Hisek. Gayunpaman, ang tunog na ito ay nakaistorbo sa hari ng impyerno. Nakilala ng hari ng impyerno si Rakjun bilang isang tao mula sa langit. Ngunit dahil nilabag ni Rakjun ang mga patakaran, may karapatan din ng hari ng impyerno na wasakin siya. Muling umiyak si Rakjun at nakiusap sa hari ng impyerno na ibalik sa kanya ang kanyang asawa. Nakita ito ng hari ng impyerno na kawili-wili, kaya pumayag siya kay Rakjun. Ngunit pinilit niya si Rakjun na pagdaanan ng lahat ng parusa sa impyerno bago niya palayain si Hisek. Sa ilalim ng namamanghang mga mata ng hari ng impyerno, agad na tumalon si Rakjun diretso sa lava. Ngunit sa mismong sandaling tumalon si Rakjun, walang narinig na sigaw ng sakit mula sa pagbagsak sa 18,000 digring mainit na lava. Biglang bumalik si Rakjun sa langit. Kasabay ng pagbabalik ni Rakjun sa langit ay ang pagbabalik din ni Hisek at Yang. Lumalabas na noong tinimbang ang bigat ng kasalanan ni Hisek sa impyerno, eksaktong 50 kilo ang kanyang bigat. Naabot niya ang pamantayan upang mapunta sa impyerno. Sa sandaling yun, natakot si Yang at umiyak. Hindi rin napigilan ni Hisek ang kanyang mga luha. Gayunpaman, dahil sa nag-iisang luhang yon na pamatak, ang bigat ng kanyang kasalanan ay talagang nabawasan ng 0.01 kilo. Sa huli, sinwerte si Hisek at nakaiwas sa kapahamakan. Ngunit nang dumating ang turno ni Yang upang timbangin ang kanyang sarili, mas lalo itong naging misteryo. Nang tumayo siya sa timangan, naging napakabigat niya hanggang sa yumanig ang lupa. Gayunpaman, walang ipinakitang bigat ang timangan. Dahil dito, sa ilalim ng hindi kanais-nais na ekspresyon ng hari ng impyerno, sa wakas ay nakabalik sa langit ang grupo ni Hisek. Gayunpaman, nakaramdam si Yang na ang lugar na ito ay napakakakaiba. Inisip ni Hisek na matapos mapunta si Yang sa impyerno, nawala ang kanyang alaala. Sa sandaling ito, nagmadaling bumalik din si Rakjun. Labis siyang nag-aalala kay Hisek. Hindi rin niya nakalimutang ikwento ang kanyang matapang na ginawa ng pagpunta sa impyerno upang hanapin ang kanyang asawa. Ngunit may natuklasan silang isang napakakakaibang bagay. Sinabi ni Hisek na pumunta rin si Yang sa impyerno upang hanapin siya. Ngunit sinabi ni Rakjun kay Yang na huwag sumama sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto nila na si Som ay hindi si Yang. Agad na naisip ni Hisek na tiyak na isang manloloko si Som. Kaya isinama niya si Yang upang hulihin si Som. Hindi inaasahan, labis na nag-alala si Som para kay Hisek sa impyerno hanggang sa siya ay mabaliw. Pumunta siya sa sentro ng langit upang magtanong. Nais niyang ialay ang kanyang sarili upang ipalit kay Hisek at maibalik ito mula sa impyerno. Sa kabutihang palad, ang mabuting tagpong ito ni Som ay aksidenteng nakita ni Hisek. Talagang nawala ang alaala ni Som at hindi siya nagpapanggap. Pinangarap niyang maging si Yang upang matanggap niya ang pagmamahal ni Hisek. Habang sila ay nag-uusap, bumalik si Rakjun na may mabigat na loob. Lumabas na dahil kusang loob siyang pumunta sa impyerno upang hanapin si Hisek, siya ay sinuspinde sa trabaho ng sentro ng langit. Inaliw siya sa pagsasabing dapat na lamang niyang ituring ito bilang ilang linggong bakasyon. Ngunit ipinahayag ni Rakjun na talagang mahal na mahal niya ang trabahong ito. Kapag wala siyang trabaho, pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging isang lalaking nakaretay sa kama sa loob ng 60 taon. Kasabay nito, wala rin siyang matatanggap na sweldo upang ibigay kay Hisek. Habang sila ay nalulungkot at nag-aalala, pinilit ni Yang si Som na gampanan ang karaniwang anyo ni Yang. Agad namang sinunod ni Some ang mga tagubili ni Yang at ginaya ang ilan sa mga kilos nito.
Naramdaman ni Yang E na tila siya ay kinukutya ni Som E. Nagulat si Yang E na lumitaw si Som E rito. Pagkatapos ay sinabi ni Som E na dapat sana ay napunta siya sa impyerno. Ngunit dahil sa isang di sinasadyang pagkakamali, napunta siya rito at nawala ang kanyang alaala. Sinabi niya na maaaring nakapatay siya ng isang tao o iniwan ang kanyang pamilya noong siya ay nabubuhay. Ang mga nakakatakot na salitang ito ay nagpasindak kay Yang E. Bigla niyang nawala ang lahat ng kanyang mapanlabang espiritu. Kaya ano nga ba ang pagkakakilanlan ni Som E? Noong gabing yun, nanaginip siya na tila isa siyang mananayaw. Lumipas ang oras hanggang sa mag-umaga. Dahil sa pagkawala ng trabaho ni Rakjun, nais ni Hisek na hanapin ang direktor ng langit upang manawagan. Ngunit napilitan si Rakjun na sundin ng parusa dahil siya ay kusang loob na pumunta sa impyerno. Alam din ng direktor ng langit na natatakot si Hisek na kung walang trabaho si Rakjun, hindi nila kakayaning tustusan ang kanilang buhay. Sinabi ng pinuno ng langit kay Hisek na ang mabubuting gawa ng mga tao nung sila ay nabubuhay pa ay nagiging pera. Ang mga mabubuting gawa na ito ay nagiging pagkain at nagkakaroon din ng halaga. Kung ang mga taong tinulungan ni Hisek ay personal na magpasalamat sa kanya, maaari niyang kunin ang perang yun. Iniisip pa lamang ni Hisek kung paano ito gagamitin nang may kumatok sa kanyang pintuan. Labis na naantig ang binatang ito nang makita si Hisek. Naramdaman niyang napakaswerte niya na nakabalik si Hisek mula sa impyerno. Lumalabas na noong siya ay nabubuhay pa, siya ay isang may utang kay Hisek. Noong panahong yun, pumunta si Hisek sa kanyang dambana upang maningil ng utang at napag-alitan ang kanyang anak na babae. Labis siyang nakaramdam ng pagkakasala. Sa katunayan, hindi siya dinalaw ng kanyang anak na babae sa loob ng 20 taon. Sa kabaligtaran, si Hisek ang tumulong upang mabuhay pa siya ng 20 taon. Noong siya ay nabubuhay, isa siyang matandang lalaki na nangangalakal ng bakal na pinaglumaan. Sa tuwing mangyayari yun, hinihiling ni Hisek kay Yang E na tulungan ang matandang lalaki na itulak ng kaunti ang kariton. Pagkatapos lamang noon siya hihingi ng interes. Ngunit noong araw na yon, nais ng matandang lalaki na tapusin ang kanyang malungkot na buhay, subalit siya ay napigil ng isang katok sa pinto. Si Hisek ang dumating upang ibalik ang sobrang perang nasingil niya. Binigyan din niya ang matandang lalaki ng 2 piraso ng matamis na mais at sinabi sa kanya na kumain ng isa araw-araw. Mula noon, palaging dinadala ni Hisek ang 2 piraso ng mais sa matandang lalaki. Hindi rin nagawang itapon ng matandang lalaki ang mga regalong ibinibigay ni Hisek. Nagpatuloy ito araw-araw hanggang sa matapos ang buhay ng matandang lalaki at siya ay pumanaw ng natural. Hindi niya sinubukang wakasan ang kanyang sariling buhay. Sa panahong yun, ni isang beses ay walang dumalaw mula sa kanyang pamilya. Si Hisek lamang ang dumidalaw sa kanya araw-araw. Dahil dito, hindi niya naramdaman ang pag-iisa. Labis na nagpasalamat ang matandang lalaki sa kabutihan ni Hisek. Sa sandaling ipahayag niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat, ang halagang katumbas ng mais ay nailipat sa kamay ni Hisek. Noon lamang naunawaan ni Hisek kung paano gamitin ang tablet na ito. Naging mausisa sila tungkol sa hair clip na nagkakahalaga ng 2 milyong won. Agad nilang sinundan ang address upang hanapin ang lugar na yun. Nang makilala ni Hisek ang babaeng ito, nasagot ang kanyang mga pagdududa. Lumabas na noong siya ay nabubuhay pa, ang babaeng ito ay humiram ng pera kay Hisek ngunit tahimik na pumanaw. Si Hisek ay kumilos ayon sa mga prinsipyo, kaya nais niyang pumunta sa punerarya upang kunin ang pera. Gayunpaman, walang tao sa punerarya. Natuklasan ng mga tauhan na ang taong ito ay walang kamag-anak kaya binalak nilang sunugin ang kanyang labi. Ngunit pinabalik ni Hisek ang mga tauhan. Nais ni Hisek na idaos ang isang libing para sa babaeng ito. Ayaw ni Hisek na siya ay mamatay ng mag-isa. Upang maging mas masigla ang lugar, tinawag ni Hisek ang mga may utang upang makadagdag sa kapaligiran. Ang sinumang dumalo upang makiramay ay babawasan ng interes sa loob ng 1 linggo. Dahil sa kabutihan ni Hisek, nagkaroon ang babaeng ito ng isang ganap na libing. At sa wakas, nakapunta ang babaeng ito sa langit. Maayos niyang pinasalamatan si Hisek para sa marangal na ginawa nito. Dahil dito, madaling natanggap ni Hisek ang 2 milyong won. Kasabay nito, naibalik din sa trabaho si Rakjun. Nang makita ito ni Som E, agad niyang nais na sumama kay Rakjun sa mundo ng tao. Marahil ay muli niyang matatagpuan ang kanyang mga nawalang alaala. Ngunit pagdating pa lamang ni Som E sa mundo ng tao, nakita niya ang larawang mula sa kanyang panaginip na nakaprinte sa damit ng ibang tao. Sa sandaling yun, labis na naging magulo ang kanyang damdamin. Sa isa pang pangyayari, biglang nakaramdam si Hisek ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Ngunit ang pag-aalalang yun ay hindi nagmula sa panlalaking anyo at maayos manamit na si Yang E. Biglang nagkaroon si Yang E ng pusong dalaga. Lumabas na siya ay umibig sa direktor ng langit. Gayunpaman, nang makita siya ng direktor ng langit, naranasan nito ang takot sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang makaharap siya ng hari ng impyerno, kinailangan siyang tawagin ng hari ng impyerno bilang kapatid. Gayunpaman, paulit-ulit siyang inatake ni Yang E at tinanong kung siya ba ay walang asawa o diborsyado. Dahil sa mga kilos niya, labis na natakot ang direktor ng langit kaya napilitan itong tumakbo palayo.
Sa sandaling yun, nakita ni Hisek sina Rakjun at Soumei na bumabalik mula sa mundo ng mga tao. Natuklasan niya na ang hindi mapakilang pakiramdam sa kanyang puso ay hindi nagmumula sa kanila. Nang makita ni Rakjun ang anyo ni Hisek, inakala niyang may sakit siya. Ngunit agad niyang itinanggi ang isiping yun. Dahil sa langit, walang karamdaman o sakit. Nang ipalabas lamang sa telebisyon ang isang programa tungkol sa diborsyo at nabanggit ang ugnayan ng biyenan at manugang, saka lamang napagtanto ni Hisek na ang hindi mapakilang damdaming ito ay nagmumula sa kanyang biyenan. Sa sandaling yun, nabanggit din ni Rakjun na nasa langit ang kanyang ina. Tinanong niya si Hisek kung nais niyang puntahan ang kanyang ina. Labis na natakot si Hisek. Hindi lamang ayaw niyang makita ang kanyang biyenan, nais din niyang itago ang bakas na siya ay napunta na sa langit. Gayunpaman, habang tinatakpan niya ang kanyang pangalan, nakasalubong niya ang kanyang biyenan. Sa katunayan, nakilala ni Hisek ang batang babae sa kanyang harapan bilang kanyang biyenan. Ngunit dahil sa labis na takot, nagkunwari siyang hindi niya ito kilala. Isang sulyap lamang ang kailangan ng biyenan ni Hisek upang makilala ang kanyang kasinungalingan. Biglang lumaki ang mga mata nito. Agad itong itinanggi ni Hisek sa pamamagitan ng pagkitid ng kanyang mga mata. Hindi ito pinansin ng biyenan ni Hisek. Sinabi nito na may susi siya na ibinigay ng kanyang anak kaya maaari siyang pumasok sa bahay anumang oras. Agad tinanong ni Hisek si Rakjun kung ibinigay ba niya ang susi. Hindi inaasahan, ang pahayag na ito ang nagkanulo kay Hisek. Gayunpaman, may dahilan din kung bakit takot si Hisek sa kanyang biyenan. Pagdating pa lamang ng biyenan ni Hisek, agad na nitong siniyasat kung paano naglilinis ng bahay si Hisek. Pagkatapos ay nagsimulang maghalungkat muli sa kusina. Sa huli, tiningnan niya ang kamay ni Hisek nang may pagtataka. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan na niyang umuwi. Nagulat si Hisek na napakabilis nitong bumalik. Sinabi ng biyenan ni Hisek na napansin niyang hindi komportable si Hisek nang sila ay magkita. Nakaramdam ng pait si Hisek at hindi niya maipahayag ang kanyang damdamin. Sa tuwing dumarating ang kanyang biyenan, hinahalukay nito ang bawat sulok ng kanilang bahay. Naiinis si Hisek ngunit hindi niya magawang magsalita. Kung ihahambing kay Hisek, siyang isa langit ang pinakamasayang tao. Ngayon, pumunta siya upang hanapin ang direktor ng langit upang umibig. Nang makita ng direktor ng langit si Yang E, natakot siya at sinabihan si Yang E na umupo sa tapat niya. Ngunit mabilis na tumakbo si Yang E patungo sa upuang pinakamalapit sa kanya. Inilapit pa niya ang kanyang upuan. Nang makita ito ng direktor ng langit, natakot siya at tumakbo palayo. Sa isa pang pangyayari, kapag bumababa si Rakjun sa mundo ng mga tao upang magtrabaho, lagi niyang isinasama si Soumei upang hanapin ang kanyang mga alaala. Nang may batang dumaan, nais ni Soumei na yakapin ang bata. Ngunit isa lamang siyang espiritu, kaya hindi siya mahawakan ng iba at hindi rin siya makakahawak ng iba. Nang makita ni Rakjun ang eksenang ito, sinabi niya kay Soumei na ang dahilan kung bakit nakakahawak siya ng iba ay dahil sa relo na ito mula sa langit. Sa sandaling yun, nakita ni Hisek ang kanyang biyenan na inaayos ang higuan ng kanyang asawa. Agad sinabi ni Hisek na dapat iyon ang kanyang gawain. Sinabi ng biyenan ni Hisek na may batang katawan siya kaya mas malusog siya kaysa kay Hisek. Pagkatapos, basta na lamang niyang inutusan si Hisek na ilagay sa refrigerator ang mga ulam na kanyang dinala. Masunuri namang ginawa ni Hisek ang sinabi niya. Gayunpaman, nagdala ang biyenan ni Hisek ng maraming bagong kaldero at kawali. Sa isang iglap, napalitan niya ang lahat ng gamit sa bahay. Bukod dito, nagluto rin ang biyenan ni Hisek ng isang marangyang hapunan. Ngunit nang handa na ang lahat na kumain ng sabay-sabay, sinabi niyang busog na siya. Matapos silang kumain, nais ni Rakjun na tulungan si Hisek sa paghuhugas ng mga pinggan. Mabilis siyang sinabihan ni Hisek na pumunta na lamang sa ibang lugar. Tulad ng inaasahan, nang makita ng biyenan ni Hisek ang eksenang ito, agad niyang pinuna si Rakjun sa mapanuyang paraan dahil hindi niya tinutulungan si Hisek. Sumagot si Rakjun na ito ang panahon ngayon. Nang marinig ito, agad sinabi ng ina ni Rakjun kay Hisek na maghintay siya sa bahay kinabukasan. Nais niyang dalhin si Hisek sa isang lugar. Gayunpaman, kinabukasan, hindi talaga hinintay ni Hisek ang kanyang biyenan. Sadyang pumunta si Hisek sa simbahan upang mag-aral at nagluto ng masasarap na pagkain na tumagal ng mahabang panahon. Dahil dito, naramdaman ng pastor na pumanaw sa edad na 5 ang matagal nang nawalang pagmamahal ng isang ina. Nakita ni Yang E ang biyenan ni Hisek na naghihintay, kaya nais niyang tawagan si Hisek. Ngunit may malungkot na mukha, sinabi ng biyenan ni Hisek na hindi na kailangan. Alam niyang hindi niya tinrato ng mabuti si Hisek noong siya ay nabubuhay pa. Ngunit lahat ng iyon ay dahil natutunan niya ito mula sa kanyang biyenan. Inakala niyang ganoon namumuhay ang lahat. Sa simula, ayaw niyang gambalin si Hisek. Ngunit nang malaman niyang si Hisek ay may anyo pa rin ng 80 taong gulang habang siya ay may katawan ng isang batang babae, nais niyang tulungan ng kaunti si Hisek. Ayaw niyang araw-araw ay magbuhat si Hisek ng mabigat na koaling bakal, kaya pinalitan niya ito ng mas magaan. Ngunit maaaring hindi maunawaan ng iba ang tunay na dahilan. Siya mismo ay nakaramdam ng labis na hiya. Sinabi ni Yang E sa kanya na mas mabuting kausapin niya si Hisek ng tapat.
Ngunit tumanggi siya. Nang siya ay paalis na, nakasalubong niya si Rakjun na pauwi mula sa trabaho. Sinabi niya kay Rakjun na hindi na siya muling pupunta sa kanyang bahay. Sa katunayan, labis siyang nagpasalamat kay Hisek sa pag-aalaga sa kanyang anak sa loob ng 60 taon. Tunay siyang nagpapasalamat sa kabutihan ni Hisek. Basta't mamuhay ng masaya sina Rakjun at Hisek, yun ay sapat ng pagiging mapagkalinga sa kanya bilang anak. Matapos ihatid ni Rakjun ang kanyang ina, umuwi siya. Sa sandaling yun, bahagyang galit si Rakjun kay Hisek. Sa totoo lang, umaasa siyang mamahalin siya ni Hisek upang mahalin din ito ang kanyang ina na maagang pumanaw. Kung ihahambing sa tahimik na atmosperang ito, ang mag-asawang sina Yang E at ang direktor ng langit ang pinaka-nakakatawa. Kinaumagahan, nakaramdam ang direktor ng langit ng isang nakamamatay na aura sa likuran niya. Lumabas na si Yang E ang muling dumating sa kanya. Ikinandado pa niya ang pinto. Walang tigil niyang inaatake ang direktor ng langit upang ipahayag ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang baliw na kilos ay labis na nagpanakot sa kanya kaya napilitan siyang pigilan siya. Hindi na makagalaw si Yang E kaya napanood na lamang niya itong tumakbo palayo sa takot. Sa isa pang pangyayari, habang nagtatrabaho si Rakjun, isinama niya si Some upang hanapin ang kanyang mga alaala. Nakita ni Some ang taong nagpagulo ng matindi sa kanyang damdamin. Dahil dito, unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga nawalang alaala. Ang mga ginawa ng taong yun sa kanya noon ay nagdulot ng pagnanais na patayin niya ito. Gayunpaman, ang alaalang ito ang nagudyok sa kanya na sakalin ito ngayon. Nang makita ni Rakjun ang tagpong yun, lubos siyang nabigla. Si Some ay isa lamang espiritu. Bakit niya kayang hawakan ng isang tao? Ano ang nangyayari? Napigilan ni Rakjun si Some sa tamang oras. Kung makapatay si Some ng tao, magiging isang demonyo siya na hindi na maaaring palayain. Dahil dito, nagduda si Some na maaaring masama siyang tao noong siya ay nabubuhay. Sinabi niya na kung siya ay mawala, huwag na siyang hanapin ni Rakjun. Sa oras na yun, malamang ay ipapatapon siya sa impyerno. Pagsapit ng gabi, nais makipag-ayos ni Hisuk sa kanyang asawa. Ngunit sa tuwing sila ay nag-uusap, palaging nababanggit ang kanilang biyenan. Kaya wala na silang masabi sa isa't isa. Kinaumagahan, nang magising si Yang nakaramdam siya ng malamig na hangin. Lumabas na ito ay ang lamig na dulot ng malamig na digmaan sa pagitan ni Hisuk at Rakjun. Karaniwan, tuwing papasok sa trabaho si Rakjun at may nakakalimutan siya, si Hisuk ang nagbibigay nito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, si Some ang nagpaalala kay Rakjun na nakalimutan niya ang kanyang relos sa bulsa. Ngayong araw, sinamahan ni Some si Rakjun sa mundo ng tao upang maghanap ng mga alaala. Ngunit napagtanto ni Some nakakaiba ito dahil noong panahong yun, wala naman siyang relos sa bulsa. Kaya bakit niya nagawang sakalin ang taong yun? Inisip ni Rakjun na ito ay dahil masyadong matindi ang kanyang emosyon. Sobrang lakas nito kaya hindi na niya ito makontrol kahit siya mismo. Dahil dito, naisubukan muli ni Some. Kaya sinubukan niyang tulungan ng isang sanggol sa mundo ng tao na pulutin ang isang laruan. Ngunit ilang beses siyang sumubok at nabigo. Nakuha lamang niya ang laruan nang hawakan siya ni Rakjun. Masaya niyang ibinigay ang laruan sa bata. Sa sandaling hawakan ng bata ang kanyang kamay, nakaramdam siya ng isang kakaibang damdamin. Sa sandaling yun, naisipaliwanag ni Rakjun na ito ay dahil sa kanyang relos sa bulsa. Ngunit biglang napaiyak si Some. Marahil ay dahil nagising ang mga alaala at damdaming malalim na nakabaon sa kanyang puso. Nang mabanggit ito, nakaramdam din ng pagtataka si Rakjun. Noong panahong yun, sa tren ng subway sa impyerno, bakit niya hinawakan ang kamay ni Some? Maaari bang ang damdamin sa kanyang puso ang gamabay sa kanya? Hindi inaasahan, ang mga salitang ito ay nagdulot ng kakaibang damdamin ni Some para kay Rakjun. Sa isa pang pangyayari, ang pastor na walang pag-ibig at si Hisuk na masama ang loob ay nagsamang uminom. Sumakay pa sila ng bisikleta sa runway. Dahil sa kanilang kalasinggan, inimbitahan silang pumunta sa interseksyon sa sentro ng langit upang magbigay ng salaysay. Samantala, katatapos lamang ng trabaho ni Rakjun nang makita niya ang tagpong ito. Nang makita ni Hisuk ang kanyang asawa, para siyang nakakita ng tagapagsagip ng buhay. Nais niyang ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, napagtanto niyang muli na naman nilang pinagtatalunan ang tungkol sa biyenan. Agad na tumalikod si Rakjun at nawala ang kanyang nag-aalalang anyo. Gayunpaman, dumating na ang oras upang magkasundo. Ikinwento ni Hisuk kay Rakjun na 60 taon na ang lumipas mula nang huli siyang uminom ng alak. Noon, hindi siya kailanman naglakas loob na uminom dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang asawang nakaretay sa kama. Natatakot siya na kung siya ay malasing, walang mag-aalaga sa kanyang asawa. Sa sandaling yun, labis na nakaramdam ng pagkakasala si Rakjun. Napakarami ng isinakripisyo ng kanyang asawa para sa kanya. Maaga kinabukasan ng umaga, si Rakjun, na may mukhang puno ng pagsisisi, ay nagbalak na magluto ng sabaw laban sa hangover para kay Hisuk. Ngunit umatras si Hisuk. Sumang-ayon siyang subukang mamuhay kasama ang kanyang biyenan. Ngunit sinabi ni Rakjun kay Hisuk na sinabi ng kanyang ina na hindi na ito babalik pa roon kailanman.
Labis na nagalit si Hee-suk sa pahayag na ito. Agad niyang dinala ang pagkaing gusto ng kanyang biyenan upang humingi ng paumanhin. Ngunit nakita ni Hee-suk na ipinapamigay ng kanyang biyenan ang mga kasangkapan sa bahay. Karaniwan, ang mga matatanda ay nagsasabi ng masasakit na salita, ngunit sa totoo lang, sila ay napakabuti. Sa simula, sinadya ng biyenan ni Hee-suk na sabihin na ipinamigay niya ang mga kasangkapan upang makalipat siya sa kanilang bahay sa kalaunan. Sa katunayan, nais niyang mag-reincarnate, ngunit si Rakjun ay kanyang anak at wala siyang alam tungkol dito. Sa mundo ng tao, nagsimulang magustuhan ni Sammy ang pakiramdam ng paghawak kay Rakjun gamit ang isang kamay habang hinahawakan ng pagkain gamit ang isa pa. Biglang nagkamali si Rakjun ng taong inakala at tumayo. Dahil dito, nawala ng balanse si Sammy at napahulog sa kanyang mga bisig. Ang kilos na ito ay nagbigay kay Sammy ng isang hindi mailarawang mahiwagang pakiramdam. Kaya habang naghihintay ng subway patungong impyerno, umasa siya sa alaala ng kanyang mga kamay upang maghabi ng dalawang singsing na gawa sa bulaklak. Isinuot din niya ang isang singsing na bulaklak sa kamay ni Rakjun. Mukhang nahulog na sa pag-ibig si Sammy kay Rakjun. Nang sabihin ni Hee-suk kay Rakjun ang tungkol sa muling pagsilang ng kanyang ina, labis siyang nalungkot. Hindi sinasadyang nakita ni Sammy na inaalo si Rakjun ni Hee-suk. Mula noon, nakaramdam siya ng selos. Ngunit malinaw din sa kanya na mali ang ganoong damdamin. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan ng pastor upang magsisi. Sa sandaling yun, umuwi siya. Ngunit nang dumaan si Sammy kay Hee-suk, nahulog ang kanyang singsing na bulaklak. Pinulot ito ni Hee-suk. Hindi ito masyadong inisip ni Hee-suk dahil sa araw na yun ay kailangan niyang sumama kay Rakjun upang ihatid ang ina nito sa muling pagsilang. Sa gitna ng langit, ipinaliwanag ng direktor ang mga patakaran ng muling pagsilang sa pagkakataong yun. Ang lahat ay napagpapasyahan ayon sa batas ng sanhi at bunga ng nakaraang buhay upang matukoy ang muling pagsilang. Ang mabuti at masamang karma na naipon mo mula sa nakaraang buhay ay kailangang mapawi. Iyon ang magtatakda kung saan ka mapupunta. Halimbawa, ang unang kahilingan ng taong ito ay maging anak ni Elon Musk. Ang ikalawang kahilingan niya ay maging manugang ni Donald Trump. Ang kahilingang ito ay labis na ikinahiya ng babaeng anghel. Ang mas nakagugulat pa ay pagkatapos ng kanyang muling pagsilang, nais niya ng kasintahan na may taas na 1.64 na metro at may timbang na 45 kilo. Kailangan din na ang kanyang kasintahan ay may kutis na kasing puti ng pusa. Ngunit ang mabuting karma na naipon niya sa nakaraang buhay ay lubos na hindi sapat upang matugunan ang mga ito. Dumating ang turno ng biyenan ni Hee-suk. Maaari sana siyang pumili ng isang mabuting buhay. Ngunit sa kakaibang ekspresyon sa mukha ng babaeng anghel, malinaw na pinili niya ang isang buhay na puno ng paghihirap. Nang malaman ito ni Rakjun, nakiusap siya sa kanyang ina na pag-isipan muli ang desisyon. Hindi inaasahan, sinang-ayunan ng direktor ng langit ang pasya ng ina ni Rakjun. Ang pagpiling ito ay mag-iipon lamang ng mas maraming mabuting karma para sa kanya. Sa kanyang susunod na buhay, tiyak na matatamasa niya ang isang karapat-dapat na buhay. Gaano man mag-alala si Rakjun, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ito. Sa sandaling yun, naglaho ang lahat ng sama ng loob sa pagitan ni Hee-suk at ng kanyang biyenan. Sa kasamaang palad, kapag siya ay muling isinilang, mawawala ang lahat ng alaala ng biyenan ni Hee-suk. Ipinakita ng direktor ng langit sa kanila ang karma ng kanyang nakaraang buhay. Sa katunayan, minsan lamang nagkaroon ng ugnayang teacher at estudyante sina Rakjun at ang kanyang ina. Ngunit ang karma ng ina ni Rakjun kay Hee-suk ay mas malalim. May panahon na sila ay magkaaway sa larangan ng digmaan. May pagkakataon din na ang ina ni Rakjun ay naging manugang ni Hee-suk. Inusig siya ni Hee-suk hanggang sa punto na hinanggad niyang mamatay. Ito ang masamang karma ni Hee-suk mula pa noong sinaunang panahon. Kinailangan ni Hee-suk na muling isilang upang bayaran ang utang na ito. Kaya sa makabagong panahon, siya ay naging biyenan ni Hee-suk. Gayunpaman, ang babaeng ito ay mabuting tao pa rin sa huli. Hindi niya inapi si Hee-suk. Nang makarating sila sa pintuan ng muling pagsilang, sinabi ni Rakjun sa kanyang ina na huwag niyang makita muli ang kanyang pusong batong ama. Mula noon, natapos na ang kanilang kapalaran. Ngunit inalo ni Hee-suk si Rakjun na kapag bumaba siya sa mundo ng mga tao upang magtrabaho, maaari pa rin niyang dalawin ng palihim ang kanyang ina. Habang papunta si Rakjun sa trabaho, nanatili si Hee-suk sa bahay upang ayusin ang kanyang mga damit. Hindi niya sinasadyang natuklasan ang isang singsing na bulaklak na kaparehong-kapareho ng kay Some. Kasabay nito, nasa mundo ng mga tao si Rakjun nang may tumawag upang pabalaykin siya. Lumalabas na ang matandang lalaki na sinakal ni Some ay nailigtas ni Rakjun. Nagpapasalamat ang matandang lalaki kay Rakjun. Ngunit nang ipakilala niya ang sarili bilang pulis na si Kang Jung-go, nagbago ang ekspresyon ni Rakjun. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Ang taong ito ang pulis na sangkot sa pagbebenta ng mga bata na nagngangalang Kang Jung-go. Tinanong ni Rakjun si Jung-go kung saan niya ipinagbili ang mga bata. Nang malaman ni Jung-go ang pagkakakilanlan ni Rakjun, siya ay nabigla at nagtaka kung bakit napakabata ni Rakjun.
Humiyaw si Junggo ng saklolo upang pigilan ng mga tao si Rakjun na nawawala na ng kontrol. Hindi inaasahan, habang tumataka si Junggo, siya ay nabangga at napatay ng isang truck. Nang makita niya ang sarili niyang katawan na duguan, alam niyang siya ay patay na. Sa isang iglap, napuno siya ng galit at sinakal si Rakjun. Nang makita ito ni Some agad siyang naging isang demonyong may mapulang mga mata. Hinawakan niya ang leeg ni Kang Junggo at itinaas siya. Sa sandaling ito, dumating ang sugo ng impyerno. Balisa na sumigaw si Rakjun upang pigilan si Samei dahil kung hindi ay mawawasak siya ng sugo ng impyerno. Sa kasamaang palad, nagkataon namang dumaan ang tren ng impyerno sa araw na yon. Nang makita ng sugo ng impyerno na hindi niya mahaila ang kaluluwa ni Kang Junggo, binalak niyang wasakin si Samei. Sa sandaling yon, tumanggi pa rin siyang huminto. Mabuti na lamang at dahil sa payo ni Rakjun, tumigil si Samei. Ngunit dahil sa insidenteng yon, muling nasuspinde sa trabaho si Rakjun. Labis ding nakaramdam ng pagsisisi si Samei sa kanyang ginawa dahil nang makita niyang sinasakal ng lalaking yun si Rakjun, hindi niya nakontrol ang sarili. Ang nais lang niya ay protektahan siya. Noong una, nang makita ni Hisok na bumalik sina Rakjun at Samei, balak niyang magtanong tungkol sa mga singsing na bulaklak. Ngunit nang makita niya ang pagod na mukha ni Rakjun, hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, kinabukasan ay naghanda si Hisok ng masaganang almusal para sa kanila. Nilinis niya ang silid upang makalimutan ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sa sandaling yun, natapos ni Hisok ang paglalaban ng kumot at pinasampay niya ito kay Yang E. Ngunit may dumaan sa labas na nagpatibok ng malakas sa puso ni Yang E. Inakala ni Yang E na ang direktor ng langit ang dumaraan. Sino ang mag-aakalang ang taong yun pala ay ang lalaking naghahanap ng kanyang anak na babae. Dahil nasuspindi si Rakjun sa trabaho, wala siyang magawa kundi gumala sa langit. Hindi niya ito ipinagtapat kay Hisok dahil natatakot siyang mag-alala ito. Ngunit ang sinabi niyang yun ay lalo pang nagdulot ng paghanga kay Samei. Hindi na niya kayang itago ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling yun, inamin niya kay Rakjun ang mga salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Bagaman hindi malinaw kung ano ang eksaktong sinabi nila sa isa't isa, tiyak na nagbigay isip kay Rakjun ang mga salita ni Samei. Sa sandaling yun, nakita ni Yang E na mag-isang bumalik si Samei at napansin niyang may namamagitan kina Rakjun at Samei. Sa kabilang dako, si Hisok ay nagdarasal. Ipinagdasal niya na maayos ang kanyang relasyon kay Rakjun at na lahat ng ito ay isa lamang niyang maling akala. Ipinagdasal din niya na magpakita sa harap niya ang kanyang asawa. Talagang nagpakita si Rakjun sa mismong harapan niya. Sa pagkakataong yon, buong tapang din niyang sinabi na siya ay nasuspinde sa trabaho. Hindi inaasahan, labis ang tuwa ni Hisok. Dahil sa ganoon, hindi na niya kailangang makasama ni Samei araw-araw. Nang makita ni Samei na magkahawak kamay na bumalik ang dalawa, labis siyang nalungkot at nasaktan ang puso. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Yang E kung ano ang nangyayari kay Samei. Agad na tinanong ni Yang E kung may gusto bang tao si Samei. Nahulaan ni Yang E na wala itong sasabihin. Tutal, napakaliit lamang ng saklaw na mga ginagalawan ni Samei. Agad na binalaan ni Yang E si Samei na huwag mahulog ang loob kay Rakjun dahil siya ay asawa ni Hisok. Tulad noong bata pa siya, kapag may nang-aapi kay Hisok, sisirain ni Yang E ang karatula ng taong yon. Siyempre, si Rakjun ay isa ring mabuting lalaki. Sa ngayon, kusa na niyang iniiwasan si Samei. Sa isa pang pangyayari, may isang lalaki mula sa impyerno na pinarurusahan sa langit. Patuloy pa rin niyang hinahanap ang kanyang inabandunang anak na babae na si Yang E. Sa araw na yon, pumunta si Yang E upang makipagkita sa direktor ng langit. Nang akalain niyang ang mabilis na tibok ng kanyang puso ay dahil paparating ang direktor ng langit, napansin niya ang lalaking nasa likuran nito. Sa isang iglap, agad niyang nakilala ang pagkakakilanlan ng taong yon. Nakilala rin ng lalaki na si Yang E ang kanyang anak. Natakot si Yang E at tumakbong pauwi. Nagtago siya sa isang sulok ng bahay, nanginginig at hindi mapakali. Sumunod din doon ang lalaking tinatawag niyang ama. Kilala siya ni Hisok kaya agad niya itong pinalayas. Hindi niya hahayaang saktan pa nito si Yang E. Ang dahilan kung bakit labis ang takot ni Yang E ay dahil noong bata pa siya. Tuwing uuwi ang kanyang ama na lasing, hinahanap siya nito. Kailangan niyang magtago. Kapag siya ay natagpuan ng kanyang ama, siya ay binubugbog. Gayunpaman, kinabukasan ay bumalik muli ang ama ni Yang E sa bahay ni Hisok. Sinabi niyang hindi mahalaga kung anong parusa ang natanggap niya sa impyerno. Ngunit hindi niya kayang hayaan na ang kanyang anak na patay na ay patuloy pang magdusa dahil sa kanya. Labis ding nagalit si Yang E. Paano raw napunta sa langit ang isang makasalanan tulad ng kanyang ama? Dinala niya ito sa direktor ng langit upang linawin ang lahat. Sinabi ng direktor na naparusahan na ang ama ni Yang E. Sa katunayan, ang langit para sa kanya ay isang parusang mas masakit pa kaysa sa impyerno. Sa lugar na ito, ibinigay sa kanya ang pagmamahal ng ama na hindi niya kailanman naipakita noon. Kinailangan niyang tiisin ang matinding panunumbat mula sa kanyang anak. Doon lamang niya tunay na naramdaman ang lungkot at sakit na dinanas nito noon. Noong taong yun, nang makita ni Yang E ang pagdating ng kanyang ama, umasa siyang sasanduan siya nito.
Hindi niya inaasahan na ang pakay pala nito ay manghiram ng pera kay Hisok. Kaya ang kasalukuyang Yang-e ay hindi kailanman kayang patawarin ang kanyang ama. Agad na sinabi ng direktor ng langit na hindi mahalaga kung mapatawad man niya ito o hindi. Ngunit ang kanyang ama ay muling isisilang pa rin. Nagalit si Yang-e dahil nabibigyan pa ng pagkakataong muling isilang ang ganitong uri ng tao. Agad na ipinaliwanag ng direktor ng langit ang layunin ng reincarnation. Sa katunayan, ang reinkarnasyon ay para sa kabilang panig upang itama at wakasan ang mga pagkakamaling nagawa nila sa kanilang nakaraang buhay. Kung hindi sila mapapatawad, magpapatuloy ang kapalarang ito sa susunod na buhay. Hindi kailanman titigil ang muling pagsilang hanggang sa gumaling ang sugat sa kanilang puso. Dito, sinabi ng direktor ng langit kina Yang-e at sa kanyang ama na ang kanilang relasyon sa nakaraang buhay ay mag-asawa. Bagaman hindi naging maganda ang kanilang wakas. Kaya sa susunod na buhay, ginawa silang mag-ama at anak. Sa kasamaang palad, hindi rin naging maganda ang wakas sa buhay na ito. Matapos marinig ang mga salitang ito, ayaw na ni Yang-e na mag-reinkarnate. Ngunit sinabi ng direktor ng langit sa kanya na hindi lamang siya ang nasaktan. Mayroon din siyang nasaktan na iba. Pagkatapos ay gumamit ng mahika ang direktor ng langit upang ipakita sa kanila ang nangyari sa kanilang nakaraang buhay. Sa kanilang nakaraang buhay, sila ay mag-asawa at may isang anak na babae. Ang kanilang anak ay si Hisok. Noon, si Yang-e ay isang babae na nagtatrabaho bilang escort. Dahil kinamumuhian ni Yang-e ang trabahong ito, kumapit siya sa isang lalaking may asawa. Nagkaanak pa siya sa lalaking iyon. Ngunit matapos manganak, ayaw niyang alagaan ang bata. Dahil natatakot siya na ang pag-aalaga sa anak ay magpapamukha sa kanya na isang matandang babae. At iiwan siya ng lalaking iyon. Kaya ang kanyang anak na si Hisok ay palaging inaalagaan ng kanyang foster mother. Ngunit anong ina ang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Ito ang unang pagkakataon na niyakap niya ang kanyang anak. Nagkaroon siya ng pagnanais na maging isang ina. Noong araw na yun, siya at ang ama ni Hisok ay nagpunta sa kanilang honeymoon. Bumili siya ng isang pares ng sapatos at nais niyang iuwi iyon upang isuot ni Hisok. Ngunit sa mismong araw na yun, naaksidente sila sa sasakyan at pumanaw. Matapos malaman ni Yang-e ang katotohanan tungkol sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon siya ng kakaibang damdamin tuwing tinitingnan niya si Hisok. Noong gabing yun, niyakap niya si Hisok at umiyak ng walang tigil. Sa kanyang nakaraang buhay, si Yang-e ay isang ina. Ngunit hindi niya kailanman nahawakan ng kanyang anak upang magpasuso. Sa buhay na ito, si Hisok ang tumulong kay Yang-e at nagpalaki sa kanya. Talagang nais ni Yang-e na makasama si Hisok magpakailanman. Sa katunayan, noong gabing yun, nanalangin din si Hisok na sana ay magkasama sila magpakailanman. Ngunit alam niyang imposible yun. Habang sila ay may mainit na piknik sa labas, umiyak si Yang-e at sinabi na labis siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa ni Hisok. Ngunit sinabi ni Hisok kay Yang-e na hanapin niya ang sarili niyang masayang buhay. Dapat makatagpo si Yang-e ng isang taong mababaliw sa kanya. Pagkatapos, dapat siyang magkaanak upang maranasan ang nakakasakit pusong sakit. Sa huli, mabubuhay siya hanggang sa edad na nararapat niyang pag-enjoyin. Maghintay hanggang sa mapagod siya sa mundo. Pagkatapos, dapat imulat ni Yang-e ang kanyang mga mata. Muli silang magkikita. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yang-e ay nagliwanag ng isang maningning na aura. Hindi na napigilan ni Hisok ang kanyang sarili. Sinabi ni Hisok kay Yang-e na mahalin siya ng husto sa susunod na buhay. Lumabas na alam na ni Hisok ang lahat. Tumango rin si Yang-e. Pagkatapos ay naglaho siya sa kawalan. Muli siyang bumalik sa mundo ng tao. Sa katunayan, sa aksidente sa sasakyan, hindi namatay si Yang-e. Isa lamang siyang taong nasa bingit ng kamatayan na naglakad sa ilalim ng mundo. Matapos mawala ng malay sa loob ng 3 buwan, siya ay nagising. Siyempre, alam ni Hisok ang lahat ng ito, dahil sinabi na ito sa kanya ng direktor ng langit ng maaga. Gayunpaman, hindi pa tapos ang kapalaran ni Hisok. Ang pastor na namatay sa edad na 5 taon ay nananalangin na makita siya ng kanyang tunay na ina. Sa katunayan, labis niyang inaasahan na ang inang yun ay si Hisok. Sa sandaling siya ay lumingon, tunay niyang nakita si Hisok. Ngunit sa isa pang pangyayari, si Sam-e ay umiiyak matapos magising mula sa kanyang panaginip. Sa mga pira-pirasong alaala niya, nakita niya ang isang taong tumatawag sa isang bata. Yunho. Agad niyang ikinwento ito kay Rakjun. Nang marinig ito ni Rakjun, labis siyang nabalisa. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit alam ni Sam-e si Yunho. Kahit na nasaktan niya si Sam-e, yun lamang ang alam niya. Sinabi ni Sam-e na kung may maalala pa siya, sasabihin niya agad. Dahil sa kilos ni Rakjun, inakala ni Sam-e na si Yunho ay anak ni Rakjun. Ngunit hindi kailanman narinig ni Sam-e na may anak si Hisok. Sa katunayan, si Yunho ay ang pastor na yun. Ang pastor ay pumunta sa langit nung siya ay 5 taong gulang. Palagi niyang nais makita ang kanyang ina. Matapos siyang makarating dito, araw-araw siyang nananalangin. At ang unang taong dumating sa kanya ay si Hisok. Tinanong niya si Hisok kung siya ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Hisok na wala siyang naging anak.
Siya ay labis na naantig kaya mahiyain niyang sinabi na nagbibiro lamang siya. Matapos bumalik si Hee-suk, agad niyang ikinwento ang pangyayaring ito kay Rakjun. Si Sam-e ay nakatayo sa isang sulok, palihim na nakikinig at nakaramdam ng labis na kakaibang damdamin. Walang anak sina Hee-suk at Rakjun. Kung gayon, kaninong anak si Yunho? Habang tinatapos ni Sam-e ang kanyang pag-iisip, napanaginipan niya ang isang taong tumatawag sa pangalan ni Yunho. Ngunit ang taong yun ba ay ang kanyang dating sarili? Nagising si Sam-e na umiiyak. Alam niya na si Yunho ay ang kanyang anak. Ngunit nang sasabihin na sana niya na si Yunho ang kanyang anak, biglang bumalik ang mga pira-pirasong alaala. Nakita niya na ang taong naghiwalay sa kanya at sa kanyang anak ay si Rakjun. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakaramdam si Rakjun ng matinding pagtataka. Bakit naging anak ni Sam-e si Yunho? Dahil sa galit, malakas siyang sumigaw at lubhang natakot si Sam-e. Agad siyang nagtago sa loob ng silid. Agad na kumatok si Rakjun sa pinto at pinilit si Sam-e na sabihin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling yun ng matinding takot, bumalik ang kanyang mga alaala. Nakita niya si Rakjun na humaharap sa masamang pulis. Kasabay ng mabibigat na balita noon tungkol sa pagbibenta ng mga bata, nagalit si Sam-e. Tinanong niya si Rakjun kung bakit niya ipinagbili si Yunho. Nagtaka si Rakjun kung bakit sinasabi nitong si Yunho ay kanya. Bumalik na ba ang kanyang alaala? Labis ang takot niya dahil sa sunod-sunod na tanong. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa lupa. Sa mismong sandaling siya ay bumagsak, naalala niya ang mga nawalang alaala. Nakita niya ang sarili na nilunod ni Rakjun. Ngayon, dahil sa marahas na pagtatanong ni Rakjun, nakumpirma ni Sam-e na masamang tao siya. Kaya agad siyang kumuha ng matigas na bagay at hinampas siya sa ulo. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo at iniwan si Rakjun na duguan ang noo. Hindi pa rin niya nakuha ang sagot na hinahanap niya. Sa katunayan, dahil sabik na sabik siyang malaman ang tungkol kay Yunho, tinanong ni Rakjun ng direktor ng langit na alam ang lahat. Ngunit hindi siya sinagot ng direktor ng langit, dahil ang taong hinahanap niya ay nasa malayo ngunit nasa mismong harapan niya. Katulad ng madalas na pagluluto ni Hee-suk ng masasarap na pagkain para sa pastor. Sa totoo lang, ang kapalaran ang gumagabay sa kanilang landas. Araw-araw silang magkasama. Sa araw na ito, natuklasan nila na may ginaganap na loterya ng loto sa langit. Ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong magpadala ng panaginip ng pagkapanalo sa loto sa kanilang mga inapo sa mundo ng mga tao. Ang patakaran ay kailangan nilang hanapin ang 6 na susi na nakatago sa iba't ibang lugar sa langit upang mabuksan ang pinto at makapasok sa huling yugto. Ang susunod na yugto ay pagkukwento upang makakuha ng mga boto. Sa madaling salita, kung mas kapanapanabik at mas interesante ang kwento, mas maraming boto ang makukuha. Nang marinig ito ni Hee-suk, nagningning ang kanyang mga mata sa sigasig. Ngunit mahiyain na sinabi ng pastor kay Hee-suk na magsisimula ang paligsahan kinabukasan. Nais manalo ni Hee-suk sa paligsahang ito dahil si Young-e ay nasa mundo ng mga tao. Kaya kinabukasan, nagsimula siyang gumawa ng maseselang dim sum sa simbahan. Sa isang banda, para pakainin ang pastor. Sa kabilang banda, bilang paghahanda sa panaginip na ipapakita kay Young-e. Pumanaw si Hee-suk na walang gaanong naiwang ari-arian sa mundo ng mga tao. Nais niyang gamitin ang dim sum upang suyuin ang direktor ng langit. Dahil sa kanyang tuwirang personalidad, direkta niyang tinanong ang direktor ng langit kung saan nakatago ang susi. Ngunit nang makita niya ang ekspresyon ng direktor ng langit, alam niyang mahirap itong magsalita. Kaya ginamit niya ang kanyang kilos upang ipahayag ang tanong. Paulit-ulit siyang nagtuturo sa iba't ibang direksyon at nagtatanong kung naroon ba o naroon ang susi. Tinanggihan ng direktor ng langit ang kanyang mga tanong. Nang marinig niya yon, wala siyang magawa kundi umalis. Gayunpaman, nang mag-aayos na si Hee-suk ng kanyang mga gamit, balak ng direktor ng langit na ilagay ang mga kubyertos sa bag ni Hee-suk. Sa sandaling yun, nagulat siyang matuklasan na ang bag ay isang mapa ng langit. Ngayon, saan man niya ilagay ang mga kubyertos, hindi sinasadya nitong itinuturo kay Hee-suk ang lokasyon ng susi. Sa huli, pinili niyang ilagay ang mapa sa labas upang pigilan ang balak ni Hee-suk. Nakatayo sa tabi ang pastor at nanunood, at hindi na niya ito matiis. Sinabi niya kay Hee-suk na dapat ay nagdarasal siya sa sandaling yun. Hindi inaasahan, pinili ng tusong si Hee-suk na tumayo mismo sa tabi ng direktor ng langit at magdasal upang mahanap ang susi. Wala ring nagawa ang direktor ng langit laban kay Hee-suk. Sinabi niyang napakalakas niya, wala nang ibang magawa ang pastor kundi dalhin muli si Hee-suk sa ibang lugar. Wala ring nagawa ang grupo ni Hee-suk kundi sumunod sa karamihan upang maghanap ng susi. Gayunpaman, may isang taong agad na nakakita ng susi. Pagkatapos nito, mas marami pang tao ang nakahanap. Sa kabilang pangyayari, unti-unting bumabalik ang masasamang alaala ni Somi. Ngunit sa sandaling yun, may isang magkasintahan na nagpaalala sa kanya ng magagandang alaala. Sa sandaling yun, ang anyo ng magkasintahan ay naging sina Rakjun at siya. Naalala niya ang sarili niyang pag-ibig. May relasyon siya kay Rakjun. Noon, lubos siyang nalulunod sa tamis ng pag-ibig. Ang pag-alalang ito ay nagdulot sa kanya ng hindi makapaniwalang tingin.
Bumalik kay Hisok, nakita ng pastor na patuloy siyang naghahanap ng susi hanggang sa dalampasigan ng mga luha. Nasaktan ang kanyang puso, kaya ipinagdasal niya na matagpuan ni Hisok ang susi. Sa sandaling yon, may susi talagang nahulog mula sa langit. Ang ika-6 na susi ay dramatikong nagpakita. Nagising si Hisok nang bigla dahil tumama sa kanyang ulo ang susi. Matapos mabawi ni Somi ang kanyang mga alaala, ang naramdaman lamang niya ay si Rakjun ay isang masamang lalaki na iniwan ng kanyang asawa at mga anak. Sa wakas ay dumating ang huling yugto ng gantimpalang loto. Ang 6 na kalahok ay magsasalitan sa pagkukwento upang mangampanya para sa mga boto. Ang unang kalahok ay nagsabi na ang kanyang ama ay nasugatan sa gitnang silangan at ang kanyang ina ay nagkaroon ng ibang karelasyon at umalis. Ang pusong sugatang ama ay araw-araw ginagamit ang alak upang saktan siya at ang kanyang nakababatang kapatid. Umalis siya sa bahay, kaya ngayon ang natitira na lamang sa kanya ay ang kanyang nakababatang kapatid. Nais niyang ialay ang gantimpalang loto na ito sa kanyang nag-iisang kapatid. Ang nakaaantig na kwento ay halos nakakuha ng perpektong puntos. Kaya sumingit si Hisok at nagtanong kung ang bahay na tinitirhan ng kanyang pamilya ay kanila ba o inuupahan lamang, at kung saan ito matatagpuan. Doon nalaman ng mga manunood na ang bahay ay pag-aari ng may-ari at ang lugar ay kasalukuyang isinasailalim sa development. Lumabas din na hindi naman pala kapos sa pera ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, ang kanyang mga boto na halos perpekto na sana ay biglang bumagsak. Sa sandaling yon, nagsalita ang ikalawang kalahok at sinabi na palagi siyang namumuhay mag-isa. Araw-araw, binubuksan ng maliit na batang babae ang bintana at naghihintay na umuwi ang kanyang mga magulang. Tinanong siya ni Hisok kung paano niya binubuksan ang bintana. Ipinakita ng bata ang kilos ng pagbubukas ng bintana sa harap ng mga manunood. Agad sinabi ni Hisok na ang ganoong klaseng bintana ay karaniwang makikita lamang sa mga bahay ng mayayaman. Kaya nang magsalita ang kalahok tungkol sa pagkamis niya sa aso sa bahay, agad namang tinanong ni Hisok kung paano tumahol ang aso. Dahil sa matatalim na tanong ni Hisok, natakot ang ika-5 kalahok at muntik ng sumuko. Ngunit sinabi niya na sumali siya sa paligsahan hindi dahil sa premyong loto, kundi upang makita siya ng kanyang asawa na nasa impyerno. Doon nalaman na siya pala ang babaeng gustong makita ng tumakas mula sa impyerno na si Chuljin. Sinabi ng asawa ni Chuljin na huwag siyang mag-alala. Noong nabubuhay pa siya, itinuring siya ng kanyang asawa na parang prinsesa. Umaasa siyang sa susunod na buhay ay muli silang magkikita. Sa pagkakataong yon, siya naman ang magsasama sa kanya at aalagaan siya na parang isang prinsipe. Napakalakas ng naging epekto ng pahayag na ito kaya patuloy na tumaas ang bilang ng mga boto. Kung hindi lamang pinigilan ni Hisok ang pastor sa pagboto, sana ay nakakuha ng perpektong iskor na 100 ang ika-5 kalahok. Dahil napakagalaw ng damdamin ng kwento ng ika-5 kalahok, ang mahabang kwento na inihanda ni Hisok ay nagmukhang nakababagot sa mga manunood matapos nila itong pakinggan. Marahil ay masyado ng karaniwan ng kwento ni Hisok para sa panahong yun. Nang makita niyang hindi na antig ang mga tao sa kanyang kwento, agad niyang naisip ang pastor na pumanaw. 5 taong gulang lamang ito nang mamatay, kaya ang kanyang kwento ay tiyak na magkakaroon ng malakas na epekto. Dahil dito, wala siyang nagawa kundi hikayatin ng pastor na makipagtulungan. Ikinwento ng pastor na nung siya ay 5 taong gulang pa lamang, nakatayo siya sa isang malamig na kalsada, matiyag ang hinihintay ang kanyang ina na nangakong susundo sa kanya. Ngunit patuloy siyang naghintay, hanggang sa siya ay nagyelong mamatay sa gitna ng taglamig. Nagtaka ang host dahil tila walang kinalaman ng kwento sa kay Hisok. Biglang umiyak si Hisok at sinabi na siya ang taong walang pusong nagkanulo sa bata sa isang malamig at malupit na paraan. Nagulat ang lahat at naniwala na totoo ito. Dahil sa matinding pagkadama, lahat sila ay bumoto para kay Hisok at tinulungan siyang matagumpay na manalo ng Lotto Prize. Sa isa pang pangyayari, unti-unting naalala ni CMA ang kanyang mga nawalang alaala. Tinanong niya si Yunho, na noon ay nagguguhit, kung sino ang taong yun sa drawing. Sinabi ni Yunho na yun ay si Rakjun. Dahil dito, galit niyang sinabi kay Rakjun na naalala na niya ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nagawa niya upang mapunta sa impyerno. Ngunit sigurado si Rakjun na kinamumuhian siya ni CMA kaya bumalik siya sa kanyang dating pamilya. May balak pa siyang patayin siya. Nang marinig yun, nanahimik si Rakjun. Ngunit sa sandaling yon, muling bumuhos sa isip ni CMA ang kanyang mga nawalang alaala. Sa kanyang alaala, tinanong niya kung sino ang ina sa painting. Sinabi ni Yunho na yun ay si Hisok. Sinabi rin ni Rakjun kay CMA na si Yunho ay anak nila ni Hisok. Sa sandaling yon, si CMA na umiyak ay biglang natigilan. Kasabay nito, naramdaman ng direktor ng programa sa likod ng eksena na tila umaarte lamang sina Hisok at ang pastor. Ngunit sinabi ng direktor ng langit sa likod ng eksena na hindi peke ang kwentong yun. Sina Hisok at ang pastor ay nagsasabi ng katotohanan. Sa oras na yun, hindi pa ganap na nagigising si CMA mula sa kanyang mga alaala. Nagpasya siyang maging tagapamagitan upang paglapitin sina Rakjun at Hisok. Mag-isa siyang sumakay sa tren patungong impyerno. Ginaya niya ang ginawa ni Hisok noon na pagbasag sa vending machine.
Ngunit walang anumang nangyari. Sa sandaling yun, biglang lumitaw ang pasang si Sonya, na misteryoso ang mga galaw, at malamig na sinabi kay CMA na huwag na niyang sayangin ang oras. Dahil malapit na siyang maglaho. Habang lumabas si Hisuk upang hanapin ang pastor, lihim namang nakipagkita si CMA kay Rakjun. Sinubukan niyang siyasatin siya upang malaman ang kanyang tunay na pagkatao. Sa harap ng katotohanang hindi na maaaring itago, sa wakas ay nagsalita si Rakjun. Lumabas na si CMA ay sisidlan ng mga alaala ng pagkabata ni Hisuk. Sa mga alaalang yon, may dalawang napakasakit na kwento na sapat upang tuluyang wasakin ang isang tao. Upang magpatuloy na mabuhay, pinili ni Hisuk na selyuhan ang mga alaalang yon. Ang dahilan kung bakit alam ito ni Rakjun ay dahil narinig niya ito mula sa direktor ng langit. Sinabi rin ng direktor ng langit na upang mapalaya si CMA ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamahal ni Hisuk upang siya ay malinis. Nang malaman ni CMA ang buong katotohanan, si Hisuk, na noon ay naghahanap sa pastor, ay biglang nakaramdam ng pagmulat ng kanyang mga alaala. Sa panig naman ni CMA may kakaibang pangyayaring naganap. Parang nakita niya si Yunho noong bata pa ito. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang bata. Hindi nagtagal, biglang naglaho si CMA sa harap mismo ni Rakjun. Nagmadaling umuwi si Rakjun at kinilabutan nang makita si CMA at si Hisuk sa isang espesyal na espasyo. Lalong naging malahalimaw ang kalagayan ni CMA. Patuloy namang inuusal ni Hisuk na kasalanan niya ang lahat. Nalaman na minsan ay isinama ni Hisuk si Yunho sa pamamasyal. Nagustuhan ng bata ang isang laruan na kotse, ngunit tumanggi si Hisuk na bilhin yun. Matigas ang ulo ng bata at tumayo lamang doon, ayaw umalis. Sa isang iglap ng galit, nagkunwari si Hisuk na iiwan na lamang ang bata. Ngunit nang siya ay lumingon, tuluyan ang nawala ang bata. Nabaliw siya at nagtakbuhan sa kung saan-saan upang hanapin ito. Tumakbo pa siya hanggang sa tarangkahan ng simbahan upang tumingin. Dahil sinabi niya sa bata na kung ito ay maliga, doon lamang ito maghintay sa simbahan. Ngunit sa huli na ang lahat. Natakot si Yunho sa isang asong gala sa tarangkahan ng simbahan at tumakbo palayo. Ang asong yun ang dating buhay ng pasang si Sonya. Nang maalala ni Sonya ang nakaraan, lumuhod ito sa harap ng pastor at nagsisi. Ang pagkawala ni Yunho para kay Hisuk ay parang pagkawala ng kanyang kaluluwa. Pinuntahan ni Rakjun ang kriminal na pulis na si Kang Jonggu. Nais ni Rakjun na suhulan ito upang hanapin ang bata. Ngunit tinanggihan si Rakjun dahil masyadong maliit ang halagang dala niya. Hindi sinasadyang nakita ni CMA ang eksenang yun. Kaya nagkamali siya ng akala na si Yunho ay ipinagbili ni Rakjun. Patuloy na nawawala si Yunho. Unti-unting bumagsak ang isipan ni Hisuk. Buong araw niyang niyayakap ang isang manika at itinuturing itong si Yunho. Kalaunan, bumalik si Rakjun sa istasyon ng pulisya dala ang mas malaking halaga ng pera. Ngunit nalaman niya na si Kang Jonggu ay nagbitiw na sa trabaho at naghahanda ng maglakbay. Sa sandaling yun, parang gumuho ang mundo ni Rakjun. Isang mabuting kriminal na pulis ang nagpaalala sa kanya na maaari siyang maghanap sa ampunan. Ngunit nang magmadaling pumunta si Rakjun sa tarangkahan ng ampunan, aksidente niyang nakita si Kang Jonggu na kausap ang direktor. Nang makita yon, tumakbo si Kang Jonggu palayo. Habang hinahabol ni Rakjun si Kang Jonggu, nakaladkad siya ng ilang metro. Sa huli, bumagsak siya sa gitna ng pangunahing kalsada. Isang mabilis na sasakyan ang dumaan at nabali ang parehong binti niya. Nawawala ang kanyang anak. Baldado ang kanyang asawa. Sa ilalim ng dobleng dagok na yon, pinili ni Hisuk na makalimot. Dito nagtapos ang kanyang mga alaala. Ginamit ni CMA ang dalawang kamay upang sakalin ang katawan ni Hisuk. Nais niyang maglaho kasama si Hisuk. Galit na sigaw ni CMA kay Hisuk na gusto lamang nitong mabuhay kaya nagawa nitong burahin ang pag-iral ng sariling anak. Sa mapanganib na sandali, sinira ni Rakjun ang pinto at pumasok. Anako niya ang lahat ng responsibilidad. Nakiusap siya kay CMA na siya na lamang ang kunin. Sa katunayan, matagal nang nais ni Hisuk na sumuko sa buhay. Kung hindi ginamit ni Rakjun ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin si Hisuk pabalik mula sa bangin ng kawalan ng pag-asa, matagal na sana siyang wala sa mundong ito. Unti-unting nilamon ng kapangyarihan ni CMA ang katawan ni Rakjun. Sa sandaling yon, isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Yunho yon, palapit ng palapit ang kanyang tinig. Ang unti-unting lumino na anyo ay naging hugis ng isang pastor. Nagngit-ngit si CMA, ngunit nang makita niya si Yunho, unti-unti niyang nabawi ang kanyang katinoan. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Yunho na ayos lamang. Sa kanyang mga alaala, matagal na niyang isinuko ang laruan. Balak niyang hawakan ang kamay ni Hisuk, ngunit maling kamay ang kanyang nahawakan. Nang bumalik siya sa pwesto, wala na roon si Hisuk. Pagkatapos ay natakot siya ng aso. Kinagabihan, nang bumalik siya sa simbahan, natuklasan siya ni Kang Jonggu. Alam ni Jonggu na may kamag-anak si Yunho, ngunit ipinagbili pa rin niya ito sa isang ampunan upang kumita ng pera. Hindi niya inaasahan na nagyelo hanggang mamatay si Yunho kinagabihan. Sinabi ni Yunho na miss pa rin niya ang init na ibinigay sa kanya ng kanyang ina.
Kaya nais niyang magreinkarnasyon kasama ang kanyang ina. Nais niyang bitawan na ng kanyang ina ang pagkahumaling sa kanya. Ang mga salita ni Yunho ang tuluyang naglusaw sa galit at hinanakit sa puso ni CMA. Unti-unti siyang naglaho sa harap ng lahat. Nagpaalam si Yunho kina Hisuk at Rakjun. Napagpasyahan niyang magreinkarnasyon. Naniniwala siyang sa isang punto sa hinaharap, tiyak na muli silang magkikita. Iisa lamang ang kanyang dalangin, na sana ay hindi na siya muling makalimutan ni Hisuk. Hindi nagtagal, sa langit, dumating na ang sandali kung kailan maaari nang magpadala si Hisuk ng isang propetikong panaginip kay Yang A. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat, sinadyang ipaalala ng mga tauhan kay Hisuk na kapag pumasok siya sa panaginip, kailangang mabilis ang kanyang mga kilos. Dahil kapag nagising si Yang A sa gitna ng panaginip, agad itong magwawakas. Bagaman may ilang maswerteng tao na muling nakakatulog at naipagpapatuloy ang parehong panaginip, napakabihira ng ganitong kaso. Matapos pakinggan ni Hisuk ang mga tagubaylang ito, pumasok siya sa panaginip ni Yang A. Sa una, nais lamang niyang makita kung paano namumuhay si Yang A. Nais niyang makita kung paano ito karaniwang kumakain. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng mga tauhan na kapos ang oras. Wala nang magawa si Hisuk kundi gisingin si Yang A. Labis ang kasiyahan ni Yang A nang magpakita si Hisuk sa kanyang panaginip. Ngunit dahil limitado ang oras, wala silang pagkakataong mag-usap ng matagal. Sinabi ni Hisuk kay Yang A ang mga numerong panalo sa loteryang loto. Upang matiyak na hindi ito makakalimutan ni Yang A, sinadya niyang ulitin ang mga ito ng maraming beses. Ngunit hindi pinansin ni Yang A ang mga numero. Sa halip, ikinwento niya kay Hisuk ang mga hirap na kanyang pinagdaanan habang naniningil ng mga utang. Mabilis siyang pinutol ni Hisuk at hinikayat na isaulo agad ang mga numero. Ngunit hindi maalala ni Yang A ang huling 4 na numero ng 6 na digit na bilang. Sa sandaling yon, halos ubos na ang oras. Dahil dito, labis na nag-alala si Hisuk. Sa sandaling yon, biglang may naisip na paraan si Rakjun. Pinabasa niya kay Hisuk ang mga numero kay Yang A ayon sa ritmo ng multiplication table, at sinabayan pa ng kantang pinakagusto ni Yang A. Hindi inaasahan, naging epektibo ang pamamaraang ito at naalala ni Yang A ang mga numero. Kinabukasan, pumunta si Yang A sa tindahan ng loto at sinimulan niyang isulat ang mga numerong sinabi ni Hisuk sa kanyang panaginip. Ngunit nang marating na niya ang huling numero, bigla niyang napansin na ang deliveryman ay siya ring lalaking dati nang tumakas sa pagbabayad ng utang. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, bigla siyang tumigil sa pagsusulat at hinabol ang lalaki. Inabot ng buong araw ang habulan. Dahil dito, hindi nakaabot si Hisuk sa oras ng pagbili ng tiket sa loto. Sa una, halos nakalimutan na ito ni Yang A. Ngunit nang mapadaan siya muli sa tindahan ng loto, bigla niyang narinig na ang mga numerong nanalo sa araw na yun ay eksaktong kapareho ng nasa kanyang alaala. Sa isang iglap, labis ang kanyang pagsisisi. Nang malaman niya na ang napanalunang halaga ay 1,980,000,000 isang piso, siya ay labis na nagalit. Siyempre, sa lalaking may utang lamang niya na ilabas ang galit na yon. Ang paraan ng pagtatalo ni Yang A at ng may utang ay nagdulot ng maling akala sa matandang babae sa tabi nila, na inisip na sila ay mag-asawa. Nang marinig ito ng lalaki, napuno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Ngunit labis na nagalit si Yang A. Tumayo siya upang ipaliwanag ang katotohanan sa matandang babae. Sa halip, bigla siyang mahigpit na niyakap ng lalaki. Ang mga sinabi ng matandang babae ay tila nagpagising sa konsensya ng lalaking baon sa utang. Niyakap niya si Yang A at nagsimulang magpakaamo. Pagsapit ng gabi, sinimulan niya ang kanyang panliligaw kay Yang A. Binilhan niya ito ng isang pares ng rubber shoes. Sinabi pa niya na magsuot ito ng mas maayos na sapatos kapag hinahabol siya. Ang kilos na ito ay agad na bahagyang nagpahina sa galit ni Yang A. Bagaman pinagalitan niya ang lalaki, nagustuhan talaga niya ang redyalong yun. Isinuot pa niya ang mga sapatos kahit sa pagtulog. Bagaman napalampas niya ang 1,980,000,000 isang piso, kapalit naman ito ay nakamit niya ang isang relasyon. Ito rin ay may tuturing na isang napakahalagang gantimpala. Sa isa pang pangyayari, matapos na hindi na magkalabuan sina Hisuk at Rakjun, nagpa siya silang mag-reincarnate. Nangako silang magiging mag-asawa sa susunod na buhay. Ngunit mabilis na nagbago ang isip ni Rakjun. Habang kausap niya ang direktor ng langit, nagtanong siya. Sinabi niya na sobra ang kanyang pagkakautang kay Hisuk. Hindi niya alam kung paano niya mababayaran ang utang na yon. Matapos marinig ito, ipinakita ng direktor ng langit kay Rakjun ang isang video ng mga nakaraang buhay ni Hisuk at Rakjun. Pagkatapos panuorin yun, si Rakjun ay naging tulala at nalungkot. May nabuo na siyang desisyon sa kanyang puso. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng reincarnation. Masayang pumasok sina Hisuk at Rakjun sa pintuan ng reincarnation. Pagkapasok nila, may isang napakahabang daan. Magkahawak kamay silang naglakad. Sa daan, binuhat pa ni Rakjun si Hisuk sa kanyang likuran. Nang malapit na silang makarating sa huling pintuan, pinaalala ni Rakjun kay Hisuk ang mga sinabi nila noon sa mundo ng tao.
Noon, sinabi ni Rakjun kay Hisok na ang pagiging mag-asawa ay pagpapatuloy ng tadhana mula sa nakaraang buhay. May mga kaaway mula sa nakaraang buhay, kaya sa buhay na ito, muli silang nagkikita at nagiging mag-asawa. Nang mabanggit ni Rakjun ang paksang ito, may pag-uusis ang tinanong siya ni Hisok kung mag-asawa ba sila sa kanilang nakaraang buhay. Sinabi ni Rakjun kay Hisok na sila ay naging mag-asawa ng kabuuang 23 beses, kasama na ang buhay na ito. Labis ang saya ni Hisok nang marinig na napakaraming beses na silang nagkita. Umaasa siyang muli silang magkikita sa susunod na buhay. Ngunit sinabi ni Rakjun na hindi na nila dapat ipagpatuloy yun. Ipinaliwanag niya na matagal na siyang kumakapit kay Hisok. Sa bawat buhay, siya mismo ang nagdulot ng paghihirap sa kanya. Ngayon, labis ang kanyang pagkakasala. Kaya sa pagkakataong ito, nais niyang hayaan si Hisok na mamuhay ng ibang buhay. Isang buhay na wala siya. Isang buhay na hindi na siya magdurusa dahil sa kanya. Sa huli, mag-isa niyang tinahak ang huling pintuan. Matapos mag-reincarnate si Hisok, nabuhay siya hanggang sa edad na 80. Nang malapit nang matapos ang buhay ni Hisok, muling nagpakita si Rakjun sa kanyang harapan. Tapat niyang sinabi na hindi siya kayang mabuhay nang wala siya. Ngumiti si Rakjun at sumagot na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Dito nagtapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.